Ito ay isang seremonya ng pagsusulit sa Akademya ng Awakener. Upang suriin ang lakas at ranggo ng mga estudyante, tinatawag sila ng propesor isa-isa upang pumasok sa isang espesyal na portal na nagdadala sa isang silid na may espesyal na sanay na demonyong puso na kayang sumipsip at sukatin ang enerhiya ng mga estudyante. Pagkatapos ay ipinapakita ang kanilang kasalukuyang ranggo at potensyal sa hinaharap para makita ng buong akademya. Karamihan sa mga estudyante ay nagiging talunan na E-rank lang. May ilan na proud na makakuha ng D-rank na may mataas na potensyal. Pagkatapos, ang pinakamatinding henyo ng akademya ay umakyat. Siya ang mayamang tagapagmana ng pinakamalakas na guild at lahat ay sabik na malaman ang kanyang resulta. Pumasok siya sa silid ng may puso, buong tiwala na magiging pinakabigat na sensasyon at numero 1 sa kasaysayan ng akademya. Ibinubunyag niya ang kanyang kapangyarihan at sa labas ay nagkakagulo ang mga estudyante. Nakakuha siya ng mataas na antas na D na may potensyal na umabot sa S na antas balang araw. Lalo pang proud ang kanyang mga kaibigan, naniniwalang ang mayabang na lalaking ito ay isang bihirang talento sa mundo. Isa sa kanila ay tumatawa pa sa isang mapagkumbabang batang lalaki na si Sichen na nakapila. Sigurado siyang walang mararating si Sichen kundi kahihiyan, pero basta na lang siyang binabalewala ni Sichen at umuupo sa harap. Pumasok siya sa kwarto tulad ng iba, pero sa pagkakataong ito natatakot na ang pusong demonyo. Hindi pa nga nakakagamit si Sichen ng kahit anong kasanayan at agad nang nagpapakita ng mataas na antas na D-rank ang puso, nakakagulat sa lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang pinakamahina na skill card na nilamon niya mula sa isang halimaw at madaling naabot ang C-rank. Habang sinusubukan pa ng lahat na intindihin yon, mas lalo pang umabante si Sichen. Lumilipat siya sa mas malakas na klase ng card at nagsimula ng magpanik ang pusong demonyo. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, isang bagyo ang nabuo sa langit. Nagkakaroon ng glitch ang display ng rango, ipinapakita ang potensyal na S-rank. Nagulat ang mga propesor, ngunit ito ay simula pa lamang. Di naglaon, ang isang S ay naging triple S rank. At saka nagpakita ang sistema ng error dahil sa maximum na load. Ngayon ay tunay nang natatakot ang mga propesor at dali-dali silang pumasok sa silid ng pagsusulit. Pagpasok nila, buong silid ay wasak na. Patay na ang puso ng demon, tuluyang nasira. Hindi pa ito nangyayari dati, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyari. Samantala, tahimik na umaalis ang ating binata. Kinain niya talaga ang puso ng demonyo matapos itong aksidenteng mapatay dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kaya sino talaga si Sichen at bakit siya sobrang lakas? Siya ay isang regressor na nagbalik mula sa isang hinaharap kung saan ang buong mundo ay sinakop ng mga demonyo. Siya ang huling nakaligtas, naglaban ng ilang taon hanggang sa tuluyang mapabagsak ang Demon King sa pamamagitan ng pagsabog kasama niya. At saka, matapos ang isang matinding liwanag, nagising siya pabalik sa nakaraan sa kanyang kwarto sa dorm. Nagtataka siya at nag-iisip kung nakarating na siya sa kabilang buhay. Ngunit nang tingnan niya sa labas ng bintana at makita ang mga tao na nakatayo doon, unti-unting napagtanto niya kung ano ang nangyari. Sa isang sandali, sa wakas ay naisip niya na natupad na ang kanyang hiling at bumalik siya sa panahon ng kanyang pag-aaral sa universidad mula 10 taon na ang nakalipas. Bigla, isang kakaibang hologram ang lumitaw at nagsabi kay Chen na tapos na ang pagsasama ng kapangyarihan ng kasakiman. Habang patuloy siyang nakatitig sa labas ng bintana, napagtanto niya na may 3 taon na lang siya bago bumaba si Puot, ang unang Demon Lord. Malinaw niyang naaalala na siya ang responsable sa lahat ng sumunod. Si Rat ang nagbubukas ng mga pintuan ng impyerno at pagkatapos ay susunod ang iba pang mga Demon Lord isa-isa sa mundo ng tao. Nagpa siya ang ating bayani na hanapin ang lugar kung saan lalabas si Demon Lord Rat at puksain siya bago pa man mabuksan ang mga pintuan. Pagkatapos niyang makaalis sa kanyang pag-iisip, nakatuon si Chen sa interface na nakalutang sa kanyang tabi at ngayon ay malinaw nang ipinapakita ang kanyang mga estadistika. Nagtataka ang ating bayani kung ito ba ay isang uri ng menu o sistema ng laro dahil ni minsan ay wala siyang naranasan ito noong kanyang unang buhay. Noon, umaasa lang siya sa kanyang nagising na kapangyarihan, isang bagay na iilan lang sa 10,000 ang nakukuha. Ang pambansang universidad ng pagkagising ay nilalayo na kumuha ng mga ganitong potensyal na nagigising, ngunit sa kasamaang palad nung huli si Chen dito, hindi niya tuluyang nagawang magising. Noon ay sanay na siyang binubuli, kaya gano'n na lang ang pagkagulat niya nang magising siya sa infirmary na ganito. Bigla namang bumukas ang sistema ng isang panel at ipinakita sa kanya ang isang card ng assassin na may uri ng kidlat na agad niyang nakilala bilang klase na nakuha niya sa kanyang nakaraang buhay. Nabigla ang bata at nagtatanong kung nagising siya ng mas maaga ngayon. Agad niyang naisip ang subukan ito, ngunit bago pa niya matapos magpalit ng klase, dumating ang kanyang kasama at kaibigan na si Malong, isang E-rank namang aawit ng bulaklak. Yung kawawang lalaki ay may benda sa pisngi at pumunta para alamin kung ayos lang si Chen. Sa swerte, hindi nakikita ni Long ang mga nakalutang na panel, kaya tiyak si Chen na siya lang ang nakakakita nito. Nagsimula siyang tingnan ng mabuti nang mapansin niyang nawala na ang lahat ng sugat ni Chen, at nagtatanong siya kung paano nakakabawi ng mas mabilis ang isang hindi nagigising kaysa sa isang tulad niya na nagising na. Naalala ng batang ito si Long mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kapwa niya kasama sa kwarto ay nakapag-icing nung nag-aaral pa siya sa universidad, ngunit naging isa siya sa pinakamahina ng mga nagising at masaklap na pinatay nung 3 araw matapos bumaba si Galit. Ngumingiti si Chen ng tahimik habang tinitingnan muli ang matagal na niyang kaibigan.
Ipinapaalala ni Long na nakatakda ang kanilang pagsusulit sa ranggo bukas at kailangan nilang maghanda para dito. Naiinip si Long para sa ating batang lalaki, iniisip na hindi pa rin siya nagigising, ngunit pinaalalahanan niya siya na napakahalaga nitong pagsusulit sa ranggo kung nais niyang makatapos. Habang naglalakad sila sa masiglang mga kalye, basta-basta lang nasabi ni Chen na matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong dami ng tao na ikinatakot ng husto ang kanyang kasama sa kwarto. Patuloy na iniisip ni Chen na kung wala siyang gagawin sa buhay na ito, haharapin din nila ang parehong malungkot na kinabukasan muli. Kaya't nagpasya siyang kailangang magporsige siyang mag-ensayo at mabilis na tumaas ang kanyang antas. Pero may isa pang problema. Sa panahong ito, ang tanging paraan para makakuha ng karanasan at mag-level up ang isang Awa Kenner ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga monster sa loob ng mga lair ng demonyo. Ganap na kontrolado ng mga pangunahing guild ang mga pugad na ito, kaya halos walang pagkakataon ng mga mahihina o mga outsider tulad niya na makapag-level up. Binubuksan niya ang kanyang status window at pinag-aaralan ang kanyang mga stats, nagtatanong kung nasaan siya kumpara sa ibang mga Awa Kenner at pati na rin sa mga monster mismo. Pinag-uri-uri ng gobyerno ang mga Awa Kenner mula sa ranggong E hanggang sa ranggong S. Alam ni Chen na karamihan sa mga estudyante sa universidad ay nananatiling nasa ranggong E, iilan lang ang halos umaabot sa ranggong D sa pinakamatindi. Tinitingnan niya ang kaibigan at tahimik na tinatawanan ito sa isipan, pakiramdam ay mas mataas ang ranggo niya kaysa sa ito. Bigla na lamang pumasok ang isang bola at tinamaan ng diretso sa kawawang nerd na nagpasabog sa kanyang salamin. Muling nagkita sina Gong Cheng at ang kanyang mga tauhan, yung mga parehas na binugbog nila noong isang araw. Ngumisi si Cheng at tanong sa nerd kung bakit hindi niya dala ang mga kahon ng inumin samantalang alam niyang siya ang magbabayad dito. Mabilis na humingi ng paumanhin si Long at malapit nang bumili ng inumin gamit ang sarili niyang pera, ngunit pumihil si Chen at sinabing ang dapat humingi ng tawad dito ay si Cheng. Sa muling pagkakita niya sa bully, bumabalik si Chen sa masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Noong mga panahong iyon, sinusubukan nilang ilunod siya sa lababo at sa halip na makaramdam ng guilt, sinasabi nilang pinipilit lang nila siyang magising. Tanging nung bumagsak si Chen, saka lang sila tumigil. Matagal nang nagmadali si Long para tingnan siya noong panahong iyon, ngunit sa sandaling marinig ni Cheng na magsalita si Chen, bumalik siya para saktan pa siya ng mas malala. Ngayon, sa kasalukuyan, nagpa siya si Chen na turuan ng leksyon ang mga mananakot na ito. Matapos siyang pakinggan, muling kumilos si Cheng at ang mga tauhan niya, handang tapusin siya ng tuluyan. Tumingin ng diretso ang ating bayani kay Cheng, alam na ang lalaking ito ay nananakot lang sa mga mahina dahil ang nakatatandang kapatid niya ay isang malaking tao bilang presidente ng konseho ng mga estudyante. Habang lumalapit ang bully, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga estudyante sa paligid, nagkakaroon na ng awa kay Chen habang inaasahan nilang muling saktan siya. Nang marating si Cheng, muling tinanong niya kung ano ang sinabi ni Chen, ngunit mahinahon na muling sinabi ni Chen na tigilan na nila ang paggulo sa kanila mula ngayon. Nang marinig ito, nawala ng kontrol si Cheng at agad na umatake, ngunit itinaas ni Chen ang kanyang kamao at madaling na ipagtanggol ang sarili, kahit na napalakas pa ang suntok at napaatras ang bully. Lahat ng nasa paligid nila ay nagulat dahil sa kanilang pagkakaalam, hindi pa nga nagigising si Chen, pero napigilan niya ang isang malakas na atake na parang walang nangyari. Lalong naging galit na galit si Cheng at muling sumugod, habang mahinahon namang naghahanda si Chen at binabago ang kanyang klase sa Electric Assassin. Nakatayo si Long roon na nakabingi habang sinusuot ni Cheng ang kanyang di matitinag na demonyong baluti at sumugod ng may mabigat na suntok. Bago pa siya makalapit, si Chen na ang unang umatake at tinulak siya palayo gamit ang isang suntok na may kargang kidlat. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga mata habang ang tinatawag na mahina si Chen ay pinapalayas ang bully ng paaralan sa isang suntok lang. Kahit na matinding tamaan, ayaw pa rin magpatalo ni Cheng at sumisigaw sa mga tauhan niya na sumugod at mag-higanti, habang ang mga alalay niya ay natatakot na sa nakita nilang ginawa ni Chen. Si Cheng ay muling bumangon at umatake sa ating bayani, ngunit muli siyang matatalo at itataboy ng walang pagkakataon. Nang makita nilang masira ang kanilang tinatawag na boss, agad na naisip ng mga alalay na wala na silang laban at agad na tumakbo palayo. Ang kawawang nerd na nakakita ng lahat ng ito ay nanatiling nakabukas ang bibig, hindi makapaniwala na ang kanyang kasama sa dorm na binugbog lang kahapon ay biglang naging ganito kalakas. Sa kabilang banda, napagtanto ni Chen na tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, maaari niyang i-switch ang kanyang estado bilang isang mamamatay tao kahit kailan niya gusto, at kahit sa antas isang ay sapat na ang kanyang mga stats para harapin ang mga mababang antas na nagigising, na nangangahulugang ang kanyang kasalukuyang rango ay dapat na hindi bababa sa D, ngunit may isang bagay pa rin siyang hindi pa nakukumpirma. Kahit natalo niya ang isang tao, hindi pa rin siya binibigyan ng sistema ng level up. Sa pag-iisip nito, halos tapusin na ni Chen ang bully ng tuluyan habang nanunood ang lahat ng may takot. Sa uling sandali, pumasok ang vice-presidente ng konseho ng mga estudyante, si Ling Yu, at sinabing itigil na ni Chen. Ipinaalala niya na kahit na may kasalanan si Chen, sobra na ang ganitong klase ng pambubugbog. Tinitiyak niya na hindi na muling maghahasik ng gulo ang bully, kaya't sa wakas ay pinapayagan na siyang pakawalan ng ating bayani. Habang umatras si Chen, naisip niya kung bakit sobrang eager ang konseho ng mga estudyante na pumasok at iligtas si Cheng, kahit na nagkukunwari lang siya at hindi talaga niya sinasadyang patayin ito.
Alam niya na kailangang parusahan ng maayos ang mga tulad ng mga bully na ito, kung hindi ay patuloy nilang huhulihin ang sino mang mas mahina sa kanila ulit-ulit. Pagkatapos ay umalis si Chen kasama ang kanyang kasama, habang ang mga tauhan ng bully ay nanonood sa malayo, nagtatago at nag-uusap na hindi na nila dapat pang isipin na gambalain si Chen muli. Sa gabing iyon, habang sinusubukan nilong na ikwento sa iba pang mga kasama kung paano nagising si Chen bilang isang nakakatawang lakas na asasin ng kidlat, walang sino man sa kanila ang seryosong nakikinig sa kanyang mga salita. Patuloy na ipinaliwanag ni Long kung paano nagawang talunin ng dating mahina nilang kaibigan si Cheng ng sobra, pero tinuturing ito ni Xiang Zuo, isang mage na may E-rank na nucleus, na parang biro. Tinanong ni Zuo kung talagang naging ganito kalaki si Chen, bakit siya pa rin nag-eehersisyo ng ganito. Sinasabi niya na kung tunay na awakener ang isang tao, hindi na niya kailangang umasa pa sa ganitong simpleng pisikal na pagsasanay. Sa naririnig niya ito, sabi ni kasama sa kwarto na si Xiang Yu na para bang malamang na nakaranas ng matinding tama sa ulo si Long. Ipagpapatuloy ni Zuo ang sinasabi na ang apat sa kanila ay inilagay sa dorm na ito dahil sila ang pinakamahina sa pinakailalim at kahit ano pa ang gawin nila, hindi magbabago ang katotohanan iyon. Dagdag pa niya na siya ang pinakamalakas sa kanilang apat habang si Long at Yu ay mga support chanters lang. Nagpapasikat siya habang sinasabi sa sarili na hindi mangyayari na si Chen ay maging isang lightning assassin. Mas lalo siyang naging kampante at umaasang makakakuha pa siya ng mas mataas na ranggo sa huling pagsusulit bago ang kanilang pagtatapos bukas. Samantala, palabas na si Gong Ting, ang presidente ng konseho ng estudyante, matapos ang isang sesyon ng pagsasanay sa isang E-rank na dambana ng mga demonyo, kasama si Ling Yu. Napapansin niya na nakatayo pa rin ang kanyang nakababatang kapatid at tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Nagrereklamo si Chong na hanggat nandoon pa rin ang taong nanalo sa kanya, hindi siya makakatulog ng mahimbing. Patuloy na pinipilit ni Chong ang kanyang kapatid, sinusubukang kumbinsihin siya na kailangan niyang maghayganti para sa kanya. Maingat na sinasabi ni Ting na haharapin niya ang gulo na kanyang nilikha. Mamaya sa hapagkainan, tinatanong ng vice-presidente si Ting kung paano niya balak harapin ang sitwasyong ito, at tinatanong ni Ting kung talagang ganoon kalakas ang batang iyon tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid. Sinasabi ni Ling Yu na alam na niya na may mas kaunti sa 10 estudyanteng may D-rank sa paaralan at na-recruit na niya silang lahat sa kanyang club. Dagdag pa niyang ipinaliwanag na ang iba ay hindi man lang makakapasok sa mga dambana ng demon tulad niya, kaya walang sino man sa karaniwang tao ang dapat makalaban sa kanya. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy lang si Chen sa pagtakbo habang binabasa ng ulan, nagtatalaga siya ng layunin na tumakbo ng 20 kilometro ng buo habang may dalang bag na puno ng 100 kilo, halos doble sa kanyang timbang. Nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang pangunahing pagsasanay upang mapataas ang pinakamataas na limitasyon ng lakas ng isang awakener dahil kailangan ng mas malakas na katawan upang mapangasiwaan ang mga makapangyarihang kapangyarihan. Habang tumatakbo siya, naaalala niya kung paano pinaslang ang nag-iisang pamilya niya, ang kanyang kapatid, nang bumaba si huling puot ng Demon King sa mundo ng tao. Pinatay ng Demon Lord ang hindi mabilang na tao sa isang kisap mata at ang kanyang kapatid na si Sion ay namatay sa harap niya. Itinakda niya ang paglupig sa Demon King bilang kanyang pangunahing layunin dahil iyon ang simula ng lahat ng pagkawasak. Iniisip ni Chen na kung mas lalo pang lumalakas ang Demon Lord kahit 3 taon pa lang ang nalalabi bago siya dumating, kailangan niyang higaitan ang paglakas nito kung nais niyang magkaroon ng pagkakataon na manalo. Bigla siyang tinawagan ni Sion at nang marinig ang kanyang boses muli matapos ang mahabang panahon, nanatili siyang tahimik sandali. Sinasabi niya na hindi siya makatawag kanina dahil abala siya sa isang paligsahan at idinagdag niya na maaaring maresolba ang problema nila sa upa kung mananalo siya ng premyo. Habang patuloy siyang nagsasalita, tahimik na nakikinig si Chen at ngumingiti, nararamdaman ang matibay na determinasyon na protektahan siya at ibigay ang buhay na nararapat sa kanya sa pagkakataong ito. Matapos ang tawag, bumalik siya sa kanyang pagsasanay at nagtapos ng 3 karagdagang ikot sa paligid ng unibersidad. Pagkatapos niya, diretso siyang naligo, nararamdaman na unti-unti nang nasasanay sa mas batang katawan na may malakas na potensyal para sa paglago. Umupo siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pugad ng demon na tanging mayayaman lang ang makakapasok. Para lumakas, alam niyang kailangan niyang talunin ang mga halimaw sa anumang paraan. Habang nakatutok siya sa problemang ito, sa huli ay nakatulog siya at natagpuan ang sarili na nadadala sa sistema ng katakawan. Nakarating siya sa isang kakaibang lugar at nagsimulang magtaka kung ito ba ay isang kakaibang panaginip lamang. Samantala, sa labas, naghahanap si Long kay Chen at nagtataka kung nasaan ito bigla. Sa loob ng kakaibang espasyong iyon, nakakita si Chen ng isang napakalaking tore na nakatayo sa harap niya, ngunit bago niya ito maayos na mapansin, isang grupo ng mga E-rank na Cloud Warriors, ang mga Death Hounds, ang lumitaw na parang bomb abati sa kanya. Agad na nag-aalala si Chen na baka pumasok siya sa isang pugad ng mga demonyo at mabilis na nagbago ng klase niya. Pinili niyang harapin muna ang mga halimaw at alamin ang lahat mamaya dahil bigla silang lumitaw. Madaling natalo ng batang lalaki ang mga asong walang ginawa kundi magbanta at walang tunay na banta at kinukolekta ang mga gamit mula sa kanila. Mabilis siyang umakyat sa antas dalawang at ngumiti, iniisip na maaaring swerte siya at nadulas sa isang pugad ng demonyo. Bigla namang lumitaw ang isang boss monster at madali rin itong natalo ni Chen na parang walang kahirap-hirap na nagbigay sa kanya ng pagkakataong umakyat pa ulit ang level niya. Mas mataas ang nakuha niyang karanasan mula sa boss kumpara sa mga karaniwang kalaban na napatay niya kanina.
Pagkatapos yun, ang katawan ng boss monster ay minarkahan bilang pwedeng kainin, kaya naisip ni Chen kung ano nga ba ang ibig sabihin yun. Naalala niya ang kapangyarihan ng pagkagutom na nakita niya kanina sa panel ng sistema at inabot ang kamay upang subukan ito. Agad na natapos ang pagsaklot at ang halimaw ay naabsorb sa isang card. Nabibighani si Chen nang mapagtantong niyang maaari niyang gawing klase na magagamit ang mga natalong halimaw. Agad niyang naintindihan na ito ang parehong uri ng kakayahan na taglay ni Demon Lord Lanyu, at ang naisip na hawak niya ngayon ang kapangyarihang katulad nito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Siyempre, sa mundong ito, lahat ay ipinanganak na may isang klase lamang, maliban sa ilan na maaaring magkaroon ng dalawa, ngunit ngayon ay pwedeng maghawak si Chen ng kahit ilang klase ang gusto niya. Nagtataka siya kung ano ang ginawa niya para makamit ang ganitong kabaliwang kapangyarihan at kung ano talaga ang demonyong tore na nakatayo sa harap niya. Habang dumarami ang mga tanong sa kanyang isipan, isang malakas na pakiramdam ang bumalat sa kanya at isang demonyo ang lumitaw na may dalang 2 S-rank na espada. Malinaw na S-rank ang demonyo, kaya wala talagang pagkakataon si Chen na talunin ito. Alam ni Chen na siya ay labis na nalalampasan, ngunit nagtatangka siyang maglunsad ng kidlat na espada bilang sugal upang iligtas ang kanyang buhay. Isa pang kakaibang bagay ay na kahit anong dahilan, alam pa rin ng demonyong nakatayo sa harap niya ang kanyang pangalan. Habang tumatagal, nakikipagpalitan ng suntok si demonyo kay Chen kahit na malinaw na nilalaro lang siya nito. Inoobos ng demonyo na tamaan ng mahalagang bahagi at paulit-ulit siyang binabagsak. Matapos siyang itulak hanggang sa kanyang limitasyon, sa wakas ay nagsalita ang demonyo at inalok siya ng opsyon na sumama dito sa dambuhalang tore kung nais niyang mabuhay. Kapag tumanggi pa rin si Chen, mariing sinaksak ng demonyo ang kanyang braso. Nangangamba itong tapusin siya at ipinaliwanag na naging madali lang ito sa lahat ng oras dahil si Chen lang ang may kakayahang marating ang lugar na ito. Muling tinatanong siya ng demonyo na mag-isip muli, ngunit hindi nawawala ang pag-asa ni Chen at muling tumanggi. Kahit gaano pa kalaki ang panganib na kinakaharap niya, sumisigaw siya habang umaarangkada, determinado tapusin ito, at muling umatake. Sa buong panahong ito, pinag-aaralan niya ang mga galaw ng demonyo at natutunan ang tungkol sa 0.4 sekundong paghahanda bago bawat sipa. Alam niyang magagamit niya ang maliit na oras na iyon upang maingat na mapanood ang anggulo ng pulso ng halimaw at makaiwas sa atake ng tama sa oras. Bukod dito, natuklasan niya ang 0.2 sekundong recovery lag na maaaring magbigay sa kanya ng maliit ngunit napakahalagang pagkakataon habang ang demonyo ay walang proteksyon, at balak niyang gamitin ang eksaktong sandaling iyon upang tumama sa puso nito. Kahit nagawa niya ang mapanganib na galaw na ito, alam niyang hindi niya kayang talunin ng tuluyan ang isang S-rank bilang isang D-rank, kaya ang pangunahing layunin niya ay maparalisa ang demonyo ng sapat upang makahanap ng pagkakataon na makalayo. Ginagawa niya yon, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa nag-iisang pinagmumula ng liwanag na nakikita niya, umaasang maaaring ito ang tunay na labasan mula sa lugar na ito. Ngunit nang marating niya ang pinagmumulan, biglang nawala ito, at sinabihan siya ng demonyo na isa lamang ilusyon iyon, at ang labasan na iniisip niya ay wala namang katotohanan dito. Ipinaliwanag pa ng demonyo na hindi talaga isang pugad ng mga demonyo ang palasyo na ito, ngunit nagpapasalamat siya sa bilis ng pagkilala ng batang lalaki sa mga kahinaan sa kanyang mga atake. Sa wakas, naitatampok ang demon bilang Purgatory Rakshasa, at sinabi niya kay Chen na siya talaga ang may kakayahang magdala ng pag-asa. Habang maingat na pinag-aaralan ni Chen ang katawan ng demonyo, bigla niyang naalala na nakita na niya ang eksaktong itsura nito noon sa demonyong Panginoon na si Lanyu. Bumabalik ang ating bayani sa laban kung saan tuluyang nagtapos ang lahat. Ang huling laban na kanyang nilahukan bago ang regression, ang kalaban niya ay hindi isang ordinaryong demonyo. Sa kanilang laban, unang nagbago ang nilalang Into isang dragon, at pagkatapos ay paulit-ulit nitong pinalitan ang klase nito sa iba pang nakakatakot na high tier na mga halimaw. May dalang naglalagablab na magma, nakal-alasong mga ubas, at kidlat na mas makapangyarihan pa sa kanya. Sa mga pagbabagong iyon, ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin ay ang anyo na kamukha mismo ng demonyong nakatayo sa harap niya ngayon. Isang nakakatakot na pag-unawa ang bumalat sa kanya. Bawat pagbabago ay dapat na bahagi ng kakayahan ni Haring Demonyo Lanyu. Dahil nasa loob niya ang kapangyarihang iyon, ang demonyong nakikita niya ngayon ay simpleng kapangyarihan ng katakawan na naabsorb sa kanyang katawan. Ang kanyang matalim na paghihinuha ay tunay na humahanga sa demonyo. Maingat niyang sinasabi na karapat-dapat siyang magmana ng kapangyarihang nasa loob ng buong dimensyong ito. Naghihinanakit ang demonyo, nalilito tungkol sa ibig sabihin nito sa lahat ng bagay sa dimensyon. Biglang lumitaw ang isang gintong susi ng kawalan sa kamay ng demon. Ito lang ang paraan para makapasok at makalabas ang sinuman sa dambuhalang tore sa likod niya. Ipinaliwanag ng demonyo na nilamon ni Haring Demonyo Lanyo ang hindi mabilang na makapangyarihang mga halimaw. Ang pagbabantay sa tore na nagsasara sa pinaka hindi matitinag sa mga ito ay kanyang sagradong tungkulin. Ngunit ngayon, pinipili nitong ibigay ang mismong susi na iyon sa kanya. Nais ni Rakshasa na kainin niya ang mga demonyong iyon, lumakas, at isakatuparan ang misyon sa halip nito. Nagtataka si Chen kung bakit tutulong ang isang demonyo sa isang tao. Sagot nito, kahit sa mundo ng mga demonyo, may mga matuwid at masasamang nilalang. Isang halimaw ang pumatay sa buong angkan nito nang walang dahilan kundi libangan, parang isang baluktot na massacre para sa kasiyahan. Mula noon, naghihintay ito ng pagkakataon na maghiganti sa masamang halimaw na iyon. Ngayon, naniniwala ito na natagpuan na ang taong may kakayahang tuparin ang hangering iyon.
Sinasabi nito sa ating binata na may isang tao na tama tungkol sa kanya bilang kanilang pinakamainam na pag-asa para sa paghihiganti. Agad na tanong ni Chen kung sino ang taong iyon. Tanging ang demonyo ang sumagot na lahat ng sagot ay nasa loob ng tore na nagsasalita sa isang misteryosong tono na parang isang sinaunang manghuhula. Sa huling salita nito, iniaalay nito ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanya. Bilang kapalit, sinasabi ng demonyo na kailangan niyang bumangon upang maging pinakamalakas na tao na naglalakad sa mundo. Hindi magiging madali ang lusubin ng bawat mabagsik na hayop na nakatago sa loob ng tore. Laban sa kanya, bawat isang tusong nilalang na iyon ay magiging malaking hamon pa rin upang mapagtagumpayan. Ang demonyo ay nagbigay ng huling babala na nagsasabing tanging ang may matibay na pagnanais na maging mas malakas ang karapat-dapat sa kapangyarihan ng Purgatory Rakshasa. Iyan ang motibasyong kailangan upang puksain ang bawat demonyong hari na umiiral. Sa pamamagitan niyan, ang kanyang katawan ay magko-compress bilang isang naglalagablab na bola ng enerhiya na maaaring kainin ni Chen. Agad siyang tumalo ng 8 antas at nakuha ang 2 espada ni Rakshasa. Nang walang pag-aatubili, tinanggap niya ang misyon, nangangakong tutuperin ang huling hiling ng mandirigmang bituin na nahulog ayon sa pangako. Bukod sa mga pagtaas ng stats, na-unlock niya ang kakayahang sumipsip ng lakas mula sa mga patay na tao at demonyo, pati na rin ang kontrol sa gravity. Sa umaga, dahan-daang binubuksan niya ang mga mata, nagigising sa loob ng dorm tulad ng anumang normal na araw. Bigla siyang tumayo ng malakas na boses ang umalingaw sa buong kwarto. Naghahanda na ang mga kasama niya sa kwarto at sinabihan siyang umalis na rin kung gusto niyang makarating sa paaralan ng tama ang oras. Nang mapansin niyang walang sugat o pinsala ang kanyang katawan, nagdududa siya kung isang kakaibang panaginip lang ba ang lahat ng kanyang naranasan. Gayunpaman, pinatutunayan ng kanyang na-update ng mga estadistika na hindi ito ang kaso. Lahat ng kanyang nasaksihan ay nanatili. Pagkatapos tumaas mula level 2 hanggang level 10 magdamag, hindi niya maiwasang magtaka kung anong ranggo na siya ngayon. Bigla, sinimulan siyang pagtawanan ng kanyang kasama sa kwarto. Binanggit niya kung paanong walang hiya na siyang pumuri sa kanya noong isang gabi, tungkol sa kung gaano siya kakol at sobrang lakas na umano niya ngayon. Malong tahimik na sumilip mula sa kabilang bahagi ng kwarto, nagkukunwaring wala siyang kinalaman dito. Sa kabila nito, hinamon siya ng kanyang kasama sa kwarto na patunayan sa pagsusuri ng ranggo. Iyon ang magpapasya kung sino ang sapat na malakas para panatilihin ang titulo bilang hari ng dormitoryo. Habang papunta sa paaralan, ipinagmamalaki ng sariling tawag na Dorm King ang kanyang mga nasasakupan na ang bawat ranggo ay hinati sa 3 magkakahiwalay na antas. Kahit na technically i-rank peasant silang lahat, mas mataas siya kaysa sa iba pang mga ina-tall-unan sa ilalim bilang isang proud na mid-E ranker. Naglilibot siya na parang mas mataas kaysa sa iba dahil daw malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Buong puso at sobrang kumpiyansa, sinasabi ng clown na pakiramdam niya ay sobrang lakas niya na siguro ay umangat na siya sa isang antas mula noong huli nilang pagsusuri. Naiinis na talaga, sinabihan ni Malong ang batang ito na tumigil na sa paglalaro at magpakaseryoso, at siguraduhing makakuha ng D-rank ngayong araw. Sa ganitong paraan, baka tuluyang mapatahimik ng Dorm King ang walang katapusang bibig niya. Sa lalong madaling panahon, dumating na ang mga bata sa paaralan kung saan nagkakatipon-tipon ng lahat ng may kabahan para sa seremonya ng ranggo. Parang kanila ang buong campus habang naglalakad ang mga bully, sinisira ang sinumang tumingin sa kanila ng mali. Nawawala ang mapagmataas ng ngiti ng Dorm King tulad ng pag-alis ng kanyang ama nang makita sila. Pero tulad niya, halos mawalan din sila ng lakas ng loob. Bigla nilang binabati ng may paggalang si Kuya Chen nang walang pag-aatubili. Unti-unting nagsisimula ng ma-realize ng mga kasama niya na marahil hindi pala ganap na walang katotohanan ang lahat ng sinabi ni Malong. Tinatanggap lang ng ating binata ang mga clown at tinatanggap ang kanyang sariling gawain. Pagkatapos, isang bagong kalaban ang nagpasya na harapin siya. Ang taong nagsisilbing pulis sa paaralan, ang opisyal ng konseho ng mag-aaral na si Jian, ay nag-aalok sa kanya ng isang napakagalang na babala. Mukhang ipinadala siya mismo ng pangulo ng konseho ng mag-aaral para parusahan ang hanggal na naglakas loob na sumugod sa kanyang mahal na maliit na kapatid. Lahat ng kaibigan ni Chen ay agad na nagtatakbuhan at nagtatago. Natatakot sila kay Jian, ang tagapagpatupad na responsable sa lahat ng maruming gawain para sa presidente ng konseho ng mag-aaral. Hindi maintindihan ng mga kasama niya kung bakit biglang tina-target ng D-rank na halimaw ang ating binata ng ganito. Sumusugod siya sa personal na espasyo ni Chen. Ipinagmamalaki ng tuta ng presidente na ang kanyang matalas na pang-amoy ay nakakatulong sa pagtukoy kung gaano kalakas ang isang tao. At ngayon, ang amoy lang niya mula sa kanya ay isang kawawang, mahina na talunan. Natutuwa sa insulto, agad niyang binanatan ito ng walang pag-aatubili. Ganap na nawawala sa katinoan si Jian nang tawaging aso siya. Bago pa magsimula ang away, pinapahinto siya ng amo ng batang aso bago pa sila magpasiklab sa harap ng maraming tao. Matapos mag-imbestiga, nalaman niya na ang kanyang maliit na kapatid ang nagsimula ng away. Ang pagtulak sa kanya ay simpleng resulta lang ng pagbato ng suntok sa taong mas malaki sa kanya. Sa sinabi niyon, binigyan siya ng pangulo ng matalim na tingin na mas matalim pa sa mga tibak. Pero hindi man lang natakot ang ating bayani. Sa sandaling iyon, isang propesor ang nagpahayag na opisyal nang nagsimula ang seremonya ng pagsusuri ng ranggo at humihiling sa lahat ng estudyanteng naroroon na tumindig kapag tinawag ang kanilang pangalan. Nang marinig iyon, sinabi ng pangulo sa kanyang aso na aalis na sila.
Inakala niyang isang beses lang ito at hindi na magdudulot pa si Chen ng problema matapos nilang takutin. Tinitingnan mula sa mataas, isang lalaki ang mapag-usisang nagtatanong sa pangalawang pangulo kung bakit niya pinapanood ang seremonya ng ranggo ngayon. Nagtataka siya kung may bagong kakilala ba siyang nakakuha ng kanyang interes. Ngunit ngumiti ng bahagya ang babae, sinasabi na magiging kawili-wili ang taong ito. Hindi nagtagal, inanunsyo ang pangalan ni Shangsu. Nang hihintay, bahagyang kinakabahan ng Dorm King habang pumasok siya sa pintuan. Biglang nagbago ang atmosfera sa kabilang panig. Alam mo, isinasagawa ang pagsusuri isa-isa sa loob ng isang espesyal na pugad ng demonyo. Sa loob, isang puso ng demonyo na konektado sa mga kawad ang sumusukat sa ranggo at potensyal ng isang nagigising sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang enerhiya. Kapag inilalabas ng Awakener ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan, bumabalik ang signal sa Earth kung saan ipinapakita ang resulta ng kanilang pagsusuri. Ang ranggo ng Dorm King ay nananatiling pareho sa huli. Gayunpaman, naguguluhan ng propesor ng mas matagal kaysa sa inaasahan lumabas ang kanyang potensyal. Matindi ang titig ni Malong sa pabago-bagong numero. Matapos ang maraming paghihintay, ang pinakamataas na potensyal ni Shangsu ay natuklasan na si lamang. Lumalabas ang hari na mukhang nakakalungkot na pagtanto na lahat ng akala niyang progreso ay nasa kanyang isipan lamang. Mga kasama niya sa bahay ay nagsusubok na aliwin siya, sinasabing pare-pareho lang naman kayo ng kalagayan. Nasa E-rank siya at may potensyal na umabot lang sa C-rank sa pinakamataas. Ilang sandali ang lumipas, matapang na lumabas ang alaga ng presidente. Nasa mababang D-rank pa rin siya, ngunit may potensyal siyang umabot sa A. Nawawala na ng pag-asa ang mga kasama ni Chen dahil halos 10 estudyante na ang nakarating sa D-rank. Kahanga-hanga rin na ang mga propesor ay nagulat na marami nang nakarating sa grade D. Bihira para sa mga estudyanteng hindi makakuha ng tunay na karanasan sa laban na makalusot sa E-rank. Masaya, tinawag nila ang susunod na estudyante, ang presidente na may dalang pangarap ng lahat. Lahat ay nakatingin kay Gong Ting, ang estudyanteng isa ng guildmaster, habang siya ay pumasok sa entablado. Nanatiling kalmado ang ating binata at matiisin na naghihintay sa resulta. Lahat sa akademya ay alam na 2 taon na ang nakalipas, si Gong Ting ay nasa mababang D na ranggo lamang. Ang record sa kasaysayan ng pinakamataas na marka sa akademya ay nasa gitnang D na ranggo, kaya nagtatanong ang mga tao kung sa wakas ay itataas na ng presidente ang pamantayan. Sa loob ng pugad ng demonyo, unti-unting bumubukas ang mga mata ng puso ng demonyo sa kanyang presensya. Hindi may papalabas ng presidente ang lahat ng mayroon siya. Gayunpaman, may matinding handgaring siyang lumabas ng may ingay sa seremonya ng pagtatapos, itatatak ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang numero 1. Nang makita ng mga propesor na nagliliwanag ng ginto ang kanyang potensyal na grado, napapikit sila sa hindi paniniwala. Napatunayan ng kanilang mga hinala ng tuluyang mapabagsak ni Gong Ting ang mataas na D na ranggo. Hindi lang yon, sumabog ang kasiyahan sa mga tao nang makita ang unang posibleng S-rank sa kasaysayan. Hindi mapigilan ng mga alipin ng presidente ang kanilang pagtingin sa kanilang amo. Kahit ang mga kasama ni Chen ay naiinggit habang pinapanood ang isang alamat na isinisilang sa kanilang harapan. Tahimik na pinag-uusapan ng mga propesor na kailangang iparating agad ang balita sa administrasyon. Kailangan nilang alagaan ng sobra ang kanilang mahalagang kandidato na S-rank, siguraduhin hindi siya makalabas ng bansa. Bukod pa dyan, siya ang pinakabatang estudyanteng kasali sa guild sa akademya. Halos tiyak na magiging pangunahing balita ang pangalan ng kanilang paaralan. Mula sa itaas na pagtanto ni punong guro Yuanlong na alam na ni Vice Pangulo Ling Yu ang tungkol sa kanyang potensyal. Kaya siya mismo ang pumunta para panoorin ang seremonya. Ngunit, nagdagdag siya ng kaunting paborito sa pamamagitan ng pagsabi na hindi siya nag-iisa sa pag-obserba ngayon. Maliban sa makislap na presidente, may isa pang estudyante na mas nakakaakit sa kanyang pansin. Sa tamang pagkakataon, siya ang susunod na tatawagin sa entablado. Naisip ni Jin ang isang magandang ideya at naisipan niyang pang-iintriga ang misteryosong urban legend habang hinihikayat siyang huwag maging isang E-rank na basura tulad ng kanyang mga kasama sa kwarto. Sabi niya na magiging katatawanan sila kung mangyayari yon at ituturing na kahihiyan na makasali pa sa isang napakahalagang okasyon tulad nito. Long sumusuporta sa kanyang kaibigan at matapang na sinasabi na babaliin niya ang lahat ng tao sa kanilang mga sapatos. Nakatitig ang mga tao sa matinding paghihintay habang pumasok na si Chen sa kuweba ng demonyo. Ang puso ng demonyo ay agad na nakakaramdam ng matinding presyon habang papalapit si Chen at naaalala ng ating bayani na ang pinakamahusay na paraan para makamit ng isang Awakener ang matibay na kinabukasan ay sumali sa isang mataas na ranggong guild. Alam niya na ang tanging daan patungo sa layuning iyon ay sa pamamagitan ng mahusay na pagganap sa pagsusulit ng laban sa pagtatapos kung saan kailangang pumili ang mga kandidato ng mga kasamahan na kanilang nais upang bumuo ng isang pangkat na 10. Ang koponan na mauuna ay direktang makakakasali sa nangungunang Imperial Guild ng bansa, kaya malinaw na malinaw sa lahat ng nanunood ang layunin ng pagsusulit na ito. Nagsimula si Jin sa Pager Recruit at ipinakikilala ang isa pang mababang ranggong D sa kanyang boss habang buong pagmamalaki niyang sinasabi na ganap ng kumpleto ang kanilang grupo. Ipinaliwanag niya na mayroon na silang lahat ng D-rank kasama ang kapatid ng presidente sa kanilang koponan, kaya walang paraan na sila ay matalo sa unang pwesto.
Naiintindihan ni Chen na sa huli ay magsasama-sama ang mga malalakas na estudyante upang bumuo ng pinakamalakas na grupo, habang ang pinakamahina naman ay magkakahiwalay din sa ganitong paraan na nagdudulot ng isang brutal na kalakaran ng survival of the fittest kung saan ang mahihinang bahagi ay tinatanggal at nilalampasan ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Long kung bakit walang pagbabago sa screen at agad na inisip ng karamihan na napakaliit ni Chen kaya hindi man lang nito na itatala ng sistema ang kanyang presensya ng maayos. Sinasabi ni Chen kay Ting na walang kwenta ang natitirang mga estudyante, kaya dapat na lang silang umalis nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras dito. Ngunit sa kanilang paghahanda na umalis, biglang kumikislap ang screen at naglalabas ng label ng mataas na D-rank na nagdulot ng kaguluhan sa buong tao, habang ang kanilang mga mukha ay nag-aatubili sa gulat. Ang Pangulo kasama ang konseho ng mga estudyante ay nagulat din sa hindi inaasahang resulta na ito, ngunit agad na nakapansin ang sistema ng isang kakaibang paglihis sa mga resulta. Nalaman na ginagamit ni Chen ang sistema upang i-calibrate kung ano talaga ang magiging resulta ng kanyang level 10 base stats sa kanyang hindi na bagong pisikal na anyo kapag sinusuri. Pagkatapos makita ang rango na D, lumipat siya sa klase na Infernal Death King na siyang pinakamahina niyang klase na nak-N hanggang ngayon. Biglang bumaba ang rango mula sa mataas na D papuntang mid-C na labis na nagpasindak sa mga tao habang hirap paniwalaan ng konseho na gumagana pa rin ng maayos ang makina. Pati ang mga siyentipiko ay nagsimulang magduda sa sitwasyon habang nagtatanong kung bakit patuloy na nagbabago ang mga resulta at di nagtagal ay nagsimula silang maghinala na maaaring sira na talaga ang makina na hindi na mapapanumbalik. Sa eksaktong sandaling iyon, may lumitaw na kawalan ng katatagan sa loob ng puso ng Demon at muling nagbago ang mga resulta sa isang kakaibang paraan. Napansin ito ni Chen at nagpasya siyang magpalit sa mas malakas na klase kaya naging Purgatory Rexose siya. Ang pusong demonyo ay nag-aalala habang isang marahas na bagyo ang sumisibol sa labas ng damba ng demonyo at si Jian ay sumisigaw ng naguguluhan, sinasabi na para itong isang celestial na babala na nagsasabi na binabago ang kasaysayan dahil ang kanilang dormitoryo ay nakabuo ng isang banal na halimaw. Sa susunod na sandali, ang potensyal ay kumikislap sa ranggong S na nagpasorpresa sa parehong mga siyentipiko at kay Pangulong Ting sa kanilang nasaksihan. Gayunpaman, biglang nagpakita ang sistema ng babala na ang potensyal ng gumagamit ay lagpas sa pinakamataas nitong kapasidad at nananatiling hindi matutukoy sa kasalukuyang limitasyon. Halos mawala ng malay si Jian na parang blue screen of death habang halos lumalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa matinding gulat. Habang nagsisimula ng bumagsak ang sistema sa ilalim ng labis na pressure, nagmadaling tumakbo ang mga siyentipiko nang may takot upang matiyak na walang masamang mangyayari sa estudyante sa anumang paraan. Ngunit nang dumating na sila, napaatras sila sa hindi makapaniwala nang makita ang isang pinatuyong passes na nakaupo kung saan dati naroon ang puso ng Demon dahil ito ay tuluyang nasunog mula sa sobrang paggamit. Naging malinaw na medyo nasindak ni Jian ito ng sobra, ngunit sa huli ay nilamon pa rin niya ito at nakakuha ng kakayahang makita ang rango ng kahit sino pati na rin ang mga babala tungkol sa posibleng panganib sa paligid. Lumabas siya sa dambana ng demonyo at labis na nagulat nang makita ang rango ng bawat tao, ngunit agad niyang napansin na itinago rin ng Pangulo ang kanyang tunay na potensyal at lumalabas na isa lamang siyang karaniwang C-rank sa pinakamababa. Ang mga siyentipiko ay umalis ng hindi komportable at ipinaalam sa lahat na ang puso ng Demon ay nagkaroon ng atake sa puso dahil sa sobrang pagod, kaya kailangan munang ipagpaliban ng karagdagang pagsusuri. Inilalagay nilang posibleng mali ang mga estadistika ni Jian at ipapadala ang buong ulat sa mas mataas na awtoridad para sa pagsusuri. Ang natitirang mga estudyante ay binigyan ng instruksyon na bumalik kinabukasan para sa kanilang pagsusuri dahil magkakaroon na ng bagong aparato para sa pagsusuri ng walang karagdagang problema. Sa pag-uwi, sinimulan ng mga kasama ni Chen na palakasin ang loob niya at ituring siyang isang tunay na gigachad matapos ang ginawa niya sa harap ng lahat. Malinaw na hindi kayang harapin ni Jian ang selos at tinawag niyang bula habang hinihiling niya ang kabayaran sa pagkabasag ng makina at pagsasayang ng oras ng konseho na parang isang talunan. Habang umabot na sa limit ng pasensya si Chen at naghahanda ng parusahan ng lalaki, agad namang pumagitna si Ting at tinawag si Jian. Pinagbabantaan siya ng presidente na huwag bastyusan ng kanilang kasamahan na nagpasindak kay Jian agad at pagkatapos ay niyayakap ni Ting ang kanyang kamay habang inaanyayahan ang bagong kilalang lakas na sumali sa kanyang koponan. Sa buong panahon, buong kumpiyansa niyang ipinapangako na magkasama nilang makakamit ang pinakamataas na score sa kasaysayan ng walang duda. Nagsimula nung mag-collapse si Jian sa background dahil alam niyang may kailangang paalisin sa koponan para makapasok si Chen at tiyak na magdudulot ito ng gulo sa mga magkapatid. Ayon sa kanya, ang pagsali sa koponan ni Ting ay halos garantisadong makamit ang unang pwesto ng walang duda. Kaya't nagsimula siyang magtanong kung ano ang nagpapasikat kay Chen kapag ang iba ay hindi man lang makalusot sa pamamagitan ng suhol kahit gaano pa nila kamahal. Pinipilit niyang lunukin ang kanyang pride at hindi na mapigil ang tanggapin si Chen sa koponan habang inilalagay ang kamay sa balikat ng bayani na may halatang pag-aatubili. Agad na tinapak ni Chen ang kamay niya at matatag na sinabing wala siyang interes na makisali sa kanila. Nanginginig si Jian sa bawat sagot habang tahimik namang pinapanood ni Ting ang buong palitan ng salita nang walang anumang reaksyon. Jin sumugod kay Chen at sinabing wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya dahil ang kanilang koponan ay nasa unang pwesto na sa buong paaralan ng walang kalaban.
Tumingin si Chen at iniwas na nagsasabi na wala itong kinalaman sa kanila at sinasabi pa na masyadong maingay ang buong grupo nila para makitungo kahit isang saglit. Sinasabi niya sa kanila na huwag na silang mag-abala pa sa kanya at pagkatapos yun, nagsimula ng magalit at magpahayag ng matinding paghamak si Jian matapos ang nakahiya niyang pagtanggi. Agad na nagsimula ang buong paaralan na magchismis tungkol sa pagtanggi ni Chen at karamihan ay inakala na balak niyang kunin ang unang pwesto para sa sarili matapos ang pagpapahayag ng mid-tier na Ranggongsi. Buong paaralan ngayon ay may panunoorang perpekto habang nagsisimula ang drama na magaganap ng real time. Samantala, buong ningning na tinatamasa ng mga kasama ni Chen ang hitsura ng ganap na pagkahiya na kumalat sa mga mukha ni Jian at Ting matapos ang walang awa nilang pagtanggi sa publiko. Maingat na sinasabi ng presidente kay Jian na huwag mag-alala kung may sariling plano si Chen habang nananatili siyang kalmado. Sa parehong oras, ang punong guro na nanonood sa buong pangyayari ay huminga ng malalim sa pagkadismaya dahil tumanggi ang mga lalaki na magtulungan gaya ng kanyang orihinal na inaasahan. Nais niyang magtulungan sila at magbukas ng bagong record sa paaralan pero iginiit ni Ling na mas magiging kawili-wili ang sitwasyon kung ganito na lang. Ipinaliwanag niya na si Ting ay lumaki sa marangyang buhay kaya ang ganitong pagtanggi ay ituturing niya bilang isang direktang deklarasyon ng digmaan ng walang alinlangan. Ipinaalala niya sa principal na ang kanilang presidente ay hindi madaling kausapin sa kahit anong sitwasyon kapag nasaktan ang kanyang pride tulad nito. Patuloy na nagrereklamo si Jian at sinasabi na may sobra siyang kumpiyansa si Chen dahil lang sa isang mali sa pagsusulit na nagpakita ng sinamarka, pero may pahiwatig si Ting na maaaring hindi talaga mali ang resulta. Inamin niya na kahit halos walang pag-asa ang pagkakataon, hindi pa rin niya papayag ang may makuha ang unang pwesto mula sa kanya sa kahit anong sitwasyon. Naalala ni Jian na si Chen ay marahil isang normal na estudyante na walang tunay na karanasan sa laban, habang ang mga kasapi ng konseho ay mga elitista na matagal nang nag-aaral ng lihim sa isang pugad ng demonyo upang maabot ang kanilang kasalukuyang antas. Iminumungkahi niya na personal siyang pumunta at turuan si Chen ng leksyon sa kanyang kayabangan, ngunit pinutol ni Ting ang ideyang iyon at tinanong kung talagang mukhang mapagpanggap ang kanilang presidente na gagawin iyon. Agad na naisip ni Jian ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin habang kinansela ni Ting ang kanilang plano sa karaoke at sinabihan si Jian na ayusin ang lahat mag-isa ng walang karagdagang gabay. Sinasabi niya ng malamig na tono na walang kinalaman sa kanya kung ano man ang pipiliin ni Jian at agad na naintindihan ni Jian ang mensahe ng hindi na kailangan pa ng karagdagang paliwanag. Mga 10 minuto ang lumipas, lumapit ang isang informant kay Jian at iniulat na umalis na si Chen mula sa paaralan matapos niyang sabihin na kailangan niyang umuwi sandali. Ipinaliwanag din niya na umalis si Chen nang hindi man lang tumitigil para kumain na siyang nagpapadali pa sa sitwasyon. Iniisip ni Jian na ito ay isang banal na pakikialam at nagsisimula siyang makaramdam ng kasiyahan sa pagkakataong maparusahan siya ng walang pakikialam sa hindi pamilyar na lugar kung saan walang makakagagambala. Habang naglalakad si Chen sa kalye, naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, isang pickguild ang humarap sa isang sakuna habang sinubukan nilang sakupin ang isang demon lair sa teritoryo ng Street He Country. Sa loob ng lair na iyon, nakatagpo sila ng isang halimaw na hindi pa nakikita noon na tinatawag na galit na nagdulot ng agarang pagkawasak sa buong koponan ng peak ng walang anumang laban. Pagkatapos ay nakatakas ang halimaw sa mundo ng tao at nagdulot ng malaking destruction sa lahat ng dako, at kahit na hindi pa kumpleto ang alaala na iyon, nananatiling determinado si Chen at bumubuo ng plano na hanapin ang parehong pugad ng demonyo sa buhay na ito. Upang masimulan ang planong ito, kailangan ni Chen ng malaking halaga ng pera, kaya't siya ay pumunta sa Mithril Monster Exchange Center ng walang pag-aatubili. Naalala niya na ang sentrong ito sa ilalim ng Mithril Guild ay magiging pinakamalaking pamilihan ng materyales sa buong bansa sa hinaharap na timeline. Sa mundong ito, sinusukat ang lakas ng isang Awakener batay sa kalidad ng kanilang kagamitan at armas at nagsisilbing mahalagang koneksyon ang palitan para sa pagbili at pagbebenta ng ganitong mga bagay. Gayunpaman, para kay Chen, ang lugar na ito ay nagsisilbing mabilis at madaling paraan upang kumita ng pera sa ngayon bago siya magpatuloy sa mas malalaking layunin. Kaya pumasok siya ng diretso at ipinakita ang ilang pangil sa broker na sinusuri ito ng mabuti at may halong pagdududa. Tinanong niya kung paano nakakuha ng ganitong bagay ang isang estudyanteng katulad niya, kaya mahinahong ipinaliwanag ni Chen na nahulog ito mula sa isang halimaw na kanyang natalo kanina. Nagulat ang broker at sinabing hindi pa niya nakikita ang ganitong item dati, ngunit pumasok ang kanyang katulong at ipinaliwanag na nagmula ang mga pangil sa mga E-class na halimaw na tinatawag na Beast Sangsin. Naalala niya na nakasulat sa mga tala na ang mga pangil na ito ay pwedeng gawing E-grade na scepter na parang ulap o di kaya'y durugin upang gawing pulbos para sa iba't ibang gamit. Pinutol siya ng mayabang na broker at ibinaba ang pangil pabalik sa mesa habang sinasabi na maliit lang ang halaga ng isang E-grade na bagay. Nagsimula siyang magyabang na ang kanilang palitan ay isang VIP na sistema kung saan nakikipag-ugnayan lamang sila sa mga nagigising na may pagkakakilanlan at mataas na katayuan sa lipunan. Sinasabi niyang ang tanging tinatrabaho niya ay mga item na D-grade pataas kaya hindi niya kinikilala ang ganitong kaliliit na E-grade na item. Sa kanyang isipan, nagrereklamo siya tungkol sa kakulangan ng mga high-grade na customer kamakailan at wala siyang nakikitang pakinabang sa pakikitungo sa isang mababang antas dahil hindi ito makakatulong sa kanyang promosyon. Tinatawag niyang abala ang buong sitwasyon at itinatapon ng responsibilidad kay assistant na si Lin nang hindi na iniisip pa habang siya ay lumalayo.
Maingat niyang inabot kay Chen ang isang sobre na puno ng pera at nagtatanong kung kailangan pa niya ng tulong sa iba pang bagay bukod dito. Tinitingnan ni Chen ang halagang 18,000 at nagpasya na ito ang bahala sa kanyang problema sa rente sa ngayon nang walang masyadong stress. Pagkatapos ay inilabas niya ang nagliliwanag na dambuhalang espada na nakuha niya mula sa Purgatory Rakshasa na agad na kumukuha ng buong atensyon niya. Kahit na hindi pa niya ito nakita dati, tinatayang ito ay nasa B grade o maaaring A grade pa nga sa pinakamataas. Bumabalik ang broker na nakataas ang kilay at tinatanggihan ang kanyang pahayag bilang isang katang-isip lamang dahil karaniwang umaabot sa 1,000,000 ang halaga ng mga A-grade na bagay. Sinasabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho doon at ni minsan ay hindi niya nakita ang kahit na anong katulad ng isang A-grade na bagay sa totoong buhay. Sa pagkakataong iyon, dumating ang may-ari ng tindahan at mahinahong sinabi na ang ipinakitang bagay ay hindi A-grade o B-grade. I-broker ay pinupuri ang matalim na paghuhusga ng kanyang boss at sinabing alam na niya na hindi kailanman magkakaroon ng isang estudyante ng isang bagay na may mataas na halaga tulad niyan. Ngunit ipinaliwanag ng may-ari na ang armas ay malinaw na nagmula sa mga lupain ng purgatorio at inihahayag na ito ay isang item na S-grade talaga. Halos ang broker at ang katulong ay halos mawalan ng sistema matapos marinig ang nakakagulat na pahayag na iyon habang nakapikit ang kanilang mga mukha sa hindi makapaniwala. Agad na niyakap ng may-ari si Chen at mainit na tinanggap bilang isang iginagalang na bisita ng may buong paggalang. Iniimbitahan niya si Chen na sumunod sa kanya sa VIP room at hinihikayat siyang magtanong ng kahit ano nang walang pag-aatubili. Samantala, nararamdaman ni Chen ang kasiyahan habang sa wakas ay nakikita niyang nagpakilala na si Qingji, ang may-ari, tulad ng inaasahan. Pagkatapos magpahinga sa VIP room, tinanong siya ng boss ng guild kung magkano ang nais niyang ibenta ang armas. Agad na sumagot ang ating binata ng 1,000,000 na nagpa-surprise sa lalaking may berdeng buhok. Sinabi ng boss na maaari itong maibenta ng hindi bababa sa 10 milyon dahil sobrang halaga nito. Ngunit sinasabi ni Chen na nais lamang niyang gamitin ang dakilang espada bilang collateral para sa isang pautang na $1,000,000 sa loob ng isang buwan. Lalong napapahanga ang lalaking iyon nang mapagtanto niyang sobrang talino ng batang ito at nagtatanong kung sino talaga siya. Ipagpapatuloy ni Chen, sinasabi na babayaran niya ang pangunahing halaga sa loob ng 30 araw at ang karagdagang interes sa sumunod na buwan. Bago sumagot, sinabihan ng boss ng gildang babae na lumabas muna para mapag-usapan ng mga matanda ang negosyo. Pagkatapos maging malinaw, sinabi ng lalaki na alam niyang si Chen ay nag-aaral sa pambansang nagigising na universidad na malapit nang magtapos ang mga nakatatanda. Ipinaliwanag niya na alam niyang magaganap ang pagsusulit sa paggraduate sa loob ng 30 araw at ang gantimpala ay 1,000,000. Tinanong niya ng diretso ang ating bayani kung sigurado siyang makakakuha siya ng mataas sa pagsusulit na iyon. Pagkatapos, inilabas ng boss ng guild ang kanyang Sherlock side at napagtanto na kailangan na talaga ni Chen ng pera at hindi siya dito kung hindi ito ang kanyang huling opsyon. Sa huli, idineklara niyang ipapahiram niya agad ang 1.5 milyon ng walang interes. Iniaabot niya ang kamay, ngumiti at sinabing ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan. Naiiwan si Chen na walang masabi sa ipinapakitang pagpapakita at kahit na sinisiguro pa siya ng lalaki na hindi niya ipapakalat ang kahit isang salita mula sa kwartong ito. Hinihiling lang niya na bilang kapalit, dapat pumunta ang batang ito sa guild na ito kapag gusto niyang makipagpalitan ng iba pang bagay. Naisip ni Chen na napakadaling malaman ng lalaking ito ang lahat pero hindi pa rin siya nanloko. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit naging malaking tao ang boss ng guild sa hinaharap. Sinalubong ng ating binata ang kamay niya habang iniisip na kailangan niya ng mga matitibay na kakampi kung nais niyang talunin ang Demon Lord. Ilang sandali ang lumipas, tapos na ang kontrata at agad na ipinadala ang pera sa kanyang account. Tinanong siya ng boss ng guild kung kailangan niya bang humiram ng armas para sa torneo dahil kakalabas lang niya ng sarili niyang sandata. Kahit na wala siyang S-rank na kagamitan, marami pa rin siyang piling mataas na kalidad na E-rank na kagamitan. Sabi ni Chen na huwag siyang mag-alala at basta na lang niyang tinawag ang isa pang dakilang espada na nakuha niya kanina na nag-iwan sa mga kasapi ng guild na labis na humanga. Sa ganitong paraan, umaalis na ang ating binata habang agad na itinalaga ng boss ng guild ang pink-haired na babae bilang supervisor dahil sa pagkuha niya ng isang high-level na kliyente. Bago umalis si Chen, napagtanto niyang nakalimutan niyang bumili ng isang bagay at bumalik siya sa counter. Makalipas ang ilang oras, nakatayo na siya ngayon sa harap ng isang hintuan ng boss. Naalala niya na sa nakaraang buhay niya, hirap na hirap siyang umakyat sa tuktok at tinatrato siya ng mga tao na parang basura. Nagtrabaho siya ng walang katapusang mga shift para lang maitaguyod ang kanilang pangangailangan at halos naglagi silang parang mga palaboy upang makaraos bawat buwan. Noong panahon, nakapasok si Ewan sa pangarap niyang universidad pero iniwan niya ito at sinabing masyadong malayo ang campus sa kanyang mahal na kapatid. Pero sa totoo lang, natatakot siyang magdagdag pa ng pasanin sa pinansyal nito. Bumabalik sa kasalukuyan, nagtatanong siya kung bakit hindi pa siya dumadating at nagsimulang mag-ikot-ikot. Bigla, isang boses ang tumawag sa kanya, tinatawag siyang tanga dahil naghahanap siya sa malapit sa pasukan imbes na sa labasan. Hila-hila ang malaking bagahe niya, sinasabi niyang ubos na naman ang pera nila dahil sa renta, pero nakatayo lang ang ating binata doon na nagugulat dahil 7 taon na mula noong huli niyang nakita ito. Sabi niya sa kanya na tulungan siya sa mga gamit niya. Hindi makakuha ng sagot, pinapakita niya ang kamay niya sa harap niya, sinusubukang gisingin siya. Sa sandaling iyon, biglang bumilis si Chen at niyakap siya ng mahigpit, nagulat siya sa ginawa nito.
Matapos ang ilang nakaka-awkward na sandali, ginamit niya ang bawal na paraan ng pagtutok upang makawala sa kanyang hawak habang binabalaan niya siya na halos mapasok sa hininga niya. Sinasabi niya na medyo kahinahinala na ang kilos niya nitong mga nakaraang araw at nagtatanong kung ni-reject na siya ng crush niya, pero tinatanggap niya lang ito. Pagkatapos, nagsimula na silang maglakad habang patuloy siyang nagkukwento tungkol sa mga pagsusulit niya. Sa kabila nito, masaya si Chen na makinig sa lahat, sinasabi sa sarili na hindi niya papayagang may mangyari sa kanya sa buhay na ito. Samantala, sa isang eskinita, may ilang mga goons na naghihintay ng isang bagay. Matapos makumpirma na daraan dito ang ating bayani, sinabihan ni Jian ang kanyang mga goons na mag-ingat muna hanggang sa dumaan ang target, sa kanila siya aabangan ng sabay-sabay. Ngumiti ng baliw, sinasabi niya sa sarili na tiyak na parurusahan niya ang lalaki sa ginawa niya. Tinanong siya ng isa sa mga goons kung magkakaroon sila ng problema kung tumaas pa ang sitwasyon mula rito. Ang Cloud Assassin ay nagsabi sa kanya na noong una ay gusto niyang turuan ang lalaking iyon ng leksyon, pero ang kamakailang pagkikita nila ay talagang nakainis sa kanya. Naalala kung paano siya pinahiya ni Chen, sinabihan niya ang mga basura na mag-iwan ng isang bagay para sa kanya at nangakong tuturuan niya ang ating bayani ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Si Jian ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili bilang pinakamahusay na Cloud Assassin at nagsisimulang manggalngal habang ini-imagine ang ekspresyon sa mukha ng kanyang target. Bumabalik sa ating bayani, pinaalalahanan siya niyo na kakaiba na ang kanyang kilos at nagtatanong kung dahil ba iyon sa mga pagsusulit. Binabaliwala niya ito at sinabing hindi dapat masyadong mag-alala ang isang mahina tulad niya. Pinapaalala niya sa kanya na palagi niyang sinasabi na magpatuloy kahit ano paman at ipasa ang lahat sa tadhana. Upang mapataas ang kanyang loob, nagsimula siyang kantahin ng isang motivational na kanta habang naglalakad sila papasok sa eskinita. Nasisiyahan si Chen na napansin niya agad na nagbago siya ng madali, ngunit napagtanto niyang hindi niya alam na nagising na siya ng kanyang mga kapangyarihan at naging mayaman na siya. Nang marinig ang kanyang tiwala na sagot na ayos lang siya, naisip niya kung ito ba ay dahil lamang sa kanyang pagmamataas bilang lalaki. Yun ay tumutol habang iniisip na sa wakas ay nagiging tunay ng lalaki ang kanyang kapatid. Samantala sa malayo, isang kawatan ang nagsabi kay Jian na may isang babae na kasama nila sa target. Naging sobrang excited ang lalaki dahil walang kamera sa eskinita at hindi sila mahuhuli ni Chris Hansen. Ngunit agad na naramdaman ng ating binata ang masamang balak at naisip na sila pa rin ang mga walang hiya mula sa konseho ng mga estudyante. Nilalabas niya ang ilang murang AirPods, inilalagay niya ito sa tainga ng kanyang kapatid at sinabihan siyang pakinggan ng isang kantang kamakailan lang niya sinimulang pakinggan na ikinagulat niya dahil hindi siya mahilig makinig ng musika, pero nagpa siyang makisama na lang upang mas maintindihan siya. Pagkatapos ay humarap siya at matalim na tinitigan ng mga scumbags na unti-unting lumalapit habang tumutugtog ang musika sa background, nagsimula na ang laban ng salubungin ng mga goons ang pag-atake. Agad na nag-switch si Chen sa kanyang klase ng kidlat at naaalala na 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala niya ang kanyang nag-iisang pamilya at ngayon lang, muling nagkita. Puno ng galit, nagtatanong siya kung sa aling salamangka nagmula ang kapalaluan ng mga ito at mabilis siyang tumakbo tulad ng kidlat. Hinaampas ng ating bayani ang kanyang binti sa una at pinapalayas siya habang ang iba ay nagsisimulang pawisan. Pagkatapos ay sinugod niya ang kanyang kamao at nagbigay ng 3 sunod-sunod na suntok gamit ang knuckle bago tapusin ang pang-4 sa isang marahas na sipa sa tuhod. Isang matapang na tambak ng basura ang nagtangkang umatake, pero hinawakan lang ni Chen ang kamay niya at binasag na parang spaghetti. Sumigaw ang lalaki sa sakit at tinamaan ng isang kamao na parang quarter pounder sa ilong niya. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na binabato, nanlaki ang mata ni Jian sa gulat at nagtatanong kung paano naging sobrang lakas ng ating batang lalaki. Hindi tumitigil si Chen at patuloy na nagtutulak ng malakas na suntok habang papalapit sa Cloud Assassin. Sa wakas ay nakarating na siya sa kanya, sinusubukan ni Jian na paniwalain ang sarili na siya ang pinakamalakas na assassin at hindi siya pwedeng matalo. Bilang isang mabuting tao, binabalik niya siya sa katotohanan gamit ang isang malakas na suntok na nagtulak sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya tumigil doon, sa halip ay bumilis at nagpasabog ng sunod-sunod na suntok na nagpalaglag ng ilang ngipin. Ang Cloud Assassin ay gumulong sa lupa na parang damo sa steroids at bumangga sa pader. Sinubukan niyang buksan ang mga mata ngunit nakita niya ang mismong demonyo na nakatitig sa kanya. Pagkatapos, tinitigan ng ating bayani si Jian na ngayon nawala na ang dangal at pinaalalahanan siyang sinabi na niya sa basura na lumayo sa kanya. Nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa, tinanong niya ang walang utak na basura kung hindi man lang niya maintindihan ang simpleng salita ng tao. Yung binugbog hanggang hindi makilala ay hindi man lang maramdaman ang kanyang mga binti at kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay nabasag. Nang mapagtanto niyang nakipag-away siya sa maling tao, halos hindi na siya makapagsalita ng paumanhin. Chen pinigilan siya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang kwelyo at itinutok ang balisong sa kanyang mukha. Malinaw na nakikita ni Mr. Top Assassin ang nakatitig dito sa kanyang mga mata. Walang kahit anong pag-aatubili na pumatay. Hindi siya nagtataglay ng aura ng isang normal na estudyante. Hindi maiwasang magtaka ni Jian kung anong uri ng impyerno ang pwedeng magpabago sa isang tao tulad ni Chen na maging isang halimaw. Sa malamig na puot, sinabihan niya ang lalaki na alalahanin ng maingat ang kanyang mga salita kung ayaw niyang maulit ang bangungot na ito. Hindi siya magdadalawang isip na wasakin sila sa susunod na gagawin nilang kabaliwan. Ito ang kanyang huling paalala sa kanila. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng isang bagay para bigyang diin.
Kung sakaling pumasok man sila kahit 1 milya sa paligid ng kanyang kapatid, buong puso niyang buburahin ang lahat ng malapit sa kanila isa-isa. Pagkatapos noon, binaban niya ang taybak at bumalik sa tabi ni Yuni bago pa matapos ang kanta. Sa huli, napuno ng emosyon ng kanyang kapatid. Naluluha siya sa malungkot at masakit na nakapanghihilakbot ng mga liriko, nalilito kung ano ang pinagdaanan ng kanyang kapatid na nagbago sa kanya ng sobra sa paglipas ng mga taon. Natatakot siyang baka hindi sapat ang suporta niya noon. Nagpasya siyang umikot para sumbatan siya ng maayos, pero natigil siya sa salita nang mapansin ang regalo sa kamay niya. Yung makinang na gintong panulat na palaging kanyang pinapangarap na magkaroon ay nasa harap lang niya. Nagsusumigaw si Yun sa sobrang kasiyahan. Hirap na hirap siyang paniwalaan na binilhan siya ng kanyang kapatid ng pinakabagong holographic na magic pen na mas mahal pa sa kanilang buwan ng renta. Ang kanyang kaakit-akit na reaksyon ay nagpapainit ng kanyang puso. Malinaw sa mukha niya na ayaw niyang ibalik ito kahit na iyon ang responsableng gawin kapag nalalampasan na sila sa renta. Ninakaw ang kanyang kamao sa likod, tahimik na nangangakong poprotektahan ang ngiti ng kanyang kapatid sa pagkakataong ito at titiyakin na makakapasok siya sa paboritong paaralan ng kanyang pangarap. Sa bahay, masaya niyang ginugol ang mga oras sa paggawa ng holographic na guhit sa hangin. Tahimik na nilalasap ni Kuya ang kanyang sariling ramen at nagsasabi na natutuwa siya na masaya siya sa regalong ibinigay. Kahit na, nag-aalala pa rin siya na ginagastos niya ng sobra para sa kanya kahit hindi pa nila nababayaran ang renta para sa susunod na buwan. Ngumiti siya ng may pagmamalaki at ibinunyag na nakasiguro na ang renta nila para sa buong taon. Sinasabi ni Kuya na maganda ang kalagayan ng maliit nilang negosyo kasama ang kaibigan niya, pero matalim si Yun at tinitigan siya ng may halong pagdududa. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kwento niya tungkol sa negosyo. Sa kabila nito, hindi na niya ito pinipilit pa. Hindi na rin niya maalala kung gaano katagal na mula nang tumawa ng ganito ng hayagan ng kanyang kuya. Maingat siyang pinalapitan siya sa balikat at isang simpleng hiling ang ibinigay. Ano man ang kanyang lihim na ginagawa, kailangan niyang siguraduhin hindi siya mapapagod ng sobra. Samantala, sa isang tahimik na aquarium, ibinahagi ni Pangulo Ting ang nakakagulat na balita sa kanyang pinsan. Ang pinakamahusay na mga doktor sa lungsod ay nagdeklara na ang Ginoo Top Assassin ay malubhang nasugatan at hindi na maaring gumaling. Higit sa kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay wasak na hindi na maayos na maitatama. Hindi inaasahan ng Pangulo na makipaglaban siya kay Chen. Ngunit mas nakababahala ang nakakatakot na kalagayan ng kanyang katawan matapos ang laban. Tumugon ng malamig ang kanyang pinsan. Naiinis lang siya dahil mas mababa na ang bilang ng mga mag-aaral na magaling na nagtapos na sasali sa kanyang koponan. Pero ganun din ang presidente na sinasabi na mas gagaling siya ng walang mabigat na NPC na nagpapabagal sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita ang kanilang tiyo at direktor ng pagtanggap sa akademya. Maingat na ibinibigay ni Gongsha ng kanyang ulat tungkol sa kamakailang hakbang ng ating bayani. Matapos ang masusing investigasyon tungkol sa kaguluhan sa seremonya ng rango, narito na ang resulta. Walang duda sa resulta, at tunay na mas mataas ang rango ni Chen kaysa sa presidente ng Student Council. Nagulat ng husto ang dating top student sa balitang iyon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng seryosong payo, sinabing personal na hiningi ng kanyang ama na suriin ng isang pangalawang tagapangulo ng alliance ang kanyang pagsusulit sa laban. Kaya kailangan niyang siguraduhin siya ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat. Kung sakaling hindi niya magawa yon, nagmumungkahi ang direktor ng isang alternatibong solusyon. Ang batang babae na may berdang buhok na paboritong pamangkin ng kanyang tiyo ay tutulungan ng kanyang koponan na makuha ang unang pwesto sa kabuuan. Ngunit mariing tinanggihan ng pangalawang puno ng konseho ang alok ng walang pag-aatubili. Sinasabi niya na hindi pa niya naipakita ang kanyang tunay na lakas sa pagsusuri. Mas sobra pa ang kumpiyansa ni Pangulong Ting sa kanyang labis na kalamangan at sinisiguro niya na siya lang ang maghahari sa buong akademya. Bumalik sa dormitory ng akademya, naghuhugas ang ating binata matapos tapusin ang kanyang araw-araw na pagtakbo ng 100 milya na may mga timbang sa kanyang backpack. Nakatuon na siya ng husto sa isang layunin at iyon ay ang manalo sa $1,000,000 na premyo sa darating na pagsusulit sa pagtatapos. Ito ang kanyang tanging tunay na pagkakataon na matupad ang kanyang kasunduan sa Qingji ng Mithril Guild at makabuo ng isang kapaki-pakinabang na ugnayan sa kalakalan nila. Sa ilang linggo na lang bago ang pagsusulit, nakahiga siya sa kama, hindi para magpahinga, kundi para ipagpatuloy ang pagsasanay kahit sa panaginip. Pumasok siya sa kanyang Demon Lair na nakatayo ang napakalaking Void Tower ni Demon King Lanyo sa harap niya. Tumatangkad siya sa mahabang hagdang patungo sa pinto ng walang pag-aatubili. Ang una niyang pagsusuri sa klase ng Gravehound King ay umabot sa karapat-dapat na mid-C na rango. Sa kabilang banda, ang labis na lakas ng kanyang klase na Abyssal Fiend ay ganap na sumobra sa sistema. Kahit ang puso ng demonyo mismo ay hindi makapag-uri ng tama sa tunay nitong potensyal. Naging malinaw sa kanya na ang tanging paraan upang suriin ang natitirang mga klase niya ay ganito. Binubuksan niya ang Void Tower at nagpa siya na subukan ng kanilang raw power ng direkta sa labanan. Pumasok siya, interesado kung anong uri ng brutal na hamon ang ihahagis ng tower sa kanya. Ang nakikita niya ay pinalalawak ang kanyang mga mata sa gulat. Nahanap niya ang kanyang sarili na naipadala sa isang kakaibang dimensyon kung saan nakatayo siya sa ibabaw ng isang malaking puting planeta na lumulutang sa kalawakan. Sa sandaling kanyang unang hakbang, agad siyang bumaba sa isang tuhod, halos hindi mapanatili ang kanyang katawan na nakatayo. Sa Fallen Star Waste, 10 beses na mas malakas ang grabidad kaysa sa Earth at nararamdaman ni Chen ang matinding pressure sa kanyang mga buto.
Sa likod niya, tuluyang naglaho ang pasukan ng tore. Nauunawaan na niya na ibig sabihin nito ay kailangang talunin niya ang boss para may bukas muli ang labasan. Bago pa siya mambush ng mga mapanganib na hayop, kailangan niyang mag-adapt at malagpasan ito agad. Gayunpaman, ang isang multong leon na nag-iikot sa paligid para manghuli ay hindi tila handang ibigay sa kanya ang karangalang iyon. Wala nang ibang pagpipilian, agad na nag-switch si Chen sa kanyang klase ng kidlat. Tumatakbo ng diretso ang leon sa kanya, ngunit halos makaiwas siya at nagtamo ng tumpak na saksak sa balikat nito. Ang hayop ay umuungol sa galit, ngunit hindi naging epektibo ang suntok dahil hindi nito naabot ang anumang mahalagang bahagi. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mga atake ay kasing bagal at hindi tumpak ng kanyang kasalukuyang kakayahan na gumalaw ng maayos. Madaling naipipilit ng multo layon siya sa lupa at parang takaw nitong kakainin, ipinapakita kung gaano kahusay ang pag-angkop ng mga halimaw na ito sa matinding grabidad. Hinahayaan niyang kumagat ang leon sa kanyang braso sandali, pagkatapos ay mabilis na binabago ang kanyang klase sa Abyssal Fiend. Ang pagbabago ay agad na nagdudulot ng ibang uri ng pagtaas ng stats. Kapalit ng kaunting bilis, nakakamit niya ang malaking lakas at stamina na mahalaga sa mga malapitang laban tulad nito. Binabago niya ang klase niya at agad na napapabagsak ang mapusok na tuta at ang kakayahan ng Rakshasa na manipulahin ang gravity ay naging napakahalaga. Sa isang planeta na may 10G, 3 beses na multiplier ang tumatama ng napakalakas. Sa sandaling iyon, sumisigaw ng galit ang leon ngunit walang awa si Chen, pinipiga ang Phantom Lion papunta sa ibabaw ng planeta. Pagkatapos, humihiga siya sa sahig upang makahinga. Pagkagutom ang nagulat sa kanya sa isang karapat dapat na paalala ng pag-angat ng antas. Ipinaliwanag na bawat klase ay tumatanggap ng rating na bituin. Ang bilang ng mga bituin ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagbabago sa mga stats kapag lumipat sa klase na iyon. Ang Purgatory Rakshasa ang may pinakamaraming bituin sa lahat ng kanyang mga available na klase. Sa kabila ng bentahe na iyon, nakipaglaban lang siya para sa kanyang buhay laban sa isang B-rank na Anino Lion sa klaseng ito. Malinaw na malayo pa ang kanyang lalakarin bago maabot ang potensyal nitong SSS na rango. Susunod, naiinis siya nang makita na ni Gluttony ay hindi man lang binibigyan siya ng pagkakataon na lumunin ang nilalang. Malinaw na hindi rin ito ang pangunahing boss sa palapag na ito dahil dapat lumitaw ang isang labasan kapag natalo niya ang tunay na boss. Bigla, bumukas ang isang napakalaking pinto sa likod niya. Dozens ng kumikislap na mga mata ang tinitingnan siya mula sa dilim. Tinatamaan siya ng katotohanan na parang isang truck. Lahat ng pagsisikap na kailangan para mapatay ang isang Phantom Lion ay walang kinalaman sa darating pa lang. Walang katapusang mga B-rank na halimaw ang bumubuska mula sa pinto, hinahampas at nilalapa siya mula sa lahat ng direksyon. Ngayon lang niya lubos na naiintindihan ang binalaan siya ni Rakshasa tungkol sa loob ng tore na may mga walang awa na hayop at ang kanyang daraanan ay mapupuno ng walang katapusang sakit at paghihirap. Ngunit pinayuhan din siya ng demonyo na tiisin ang lahat, mag-adapt at tumibay. Di nagtagal, gising na si Chen mula sa kanyang tulog, pakiramdam niya ay para siyang nakaligtas sa pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay. Lahat ng iba sa kwarto ay tulog na tulog, hindi alam na naranasan niya ang sakit ng pagkakahiwa-hiwalay ng kanyang laman ng mga halimaw. Sa wakas, napagtanto ng ating bayani na ang Purgatory's Void Tower ay hindi isang shortcut sa instant na tagumpay. Nasa simula pa lamang siya ng isang mahaba, nakakapagod at masakit na paglalakbay. Lumilipas ang mga linggo hanggang sa dumating na ang oras ng pagsusulit sa pagtatapos ng akademya. Maraming VIP ang naroon upang panoorin ang bagong henerasyon ng mga mag-aaral na may pangakong kinang. Inilalabas din ang bagong minimum na mga kinakailangan para sa komposisyon ng koponan kung saan kailangang may isang estudyanteng may mataas na i-rank sa bawat grupo. Dumating na ang oras ng pagbubuo ng mga grupo at inanunsyo na maaari nang makita ng lahat ang kanilang mga rango. Nagbibigay ito sa lahat ng pagkakataon na mabilis na magpasya kung sino ang kanilang kukunin sa kanilang grupo. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa kanilang rango mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ngunit agad napansin ni Malong ang isang kakaiba. Si Chen mismo ay nalilito nang makita ang kanyang pangalan na nakalagay sa pinakababa. Lahat ay nakatingin sa kanya habang nag-iisip kung paano maaaring nasa pinakailalim sa klase ang isang halos grade C na nagigising. Agad na nagsimula ang mga inggit na estudyante na magbintang, kampante na mali ang pagkakaayos ng kanyang mataas na rango. Pero kahit sila ay hindi maaaring itanggi na totoo ang kanyang lakas at ang pagkakaroon niya sa kanilang koponan ay tiyak na magpapataas ng kanilang marka. Bata Presidente Ting na natiling tahimik habang umiikot ang mga bulong tungkol sa hanggal na siguro nagsisisi sa pagtanggi sa mabait na alok ng presidente. Ang taong nasa likod ng planong ito ay ang kanyang sariling tiyo na si Gong Zuan. Akala ng gago na walang mag-iimbita sa ating batang lalaki sa kanilang grupo matapos makita siyang nakalista sa pinakababa. Simple lang ang kanyang masamang plano. Kung hindi man lang makapasa si Chen, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong talunin ang grupo ng presidente. Balik tayo sa ilang oras ang nakalipas, halos nananawagan na ang buong klase kay Presidente Ting na payagan silang sumali sa kanyang koponan. Pinipilit nilang pakiusapan siya, ngunit tinutulan ni Chong at sinabing maaari lamang silang magdagdag ng isa pang tao. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, nagsasama-sama ang ibang mga estudyante sa kanilang sariling mga koponan, iniwan ng pinakamahina na dorm lang. Sabi nilong na sinubukan nilang tanungin ang lahat pero ayaw nilang sumali. Dahil mayroon lamang silang 4 na tao ngayon, hindi sila maaaring sumali sa pagsusulit sa pagtatapos.
Pagkatapos ay nagrereklamo siya na sobra talagang kainahinala na ang score ni Chen ay binaba sa pinakamababang ranggo na nagiging dahilan para hindi na siya karapat-dapat sumali. Dahil kailangan ng pagpili na may isang mataas na antas na E-rank, parang sinadya nilang pinili ang kanilang grupo. Ang pagsusulit sa pagtatapos ang nag-iisang paraan para maipakita ng mga estudyante ang kanilang talento at maakit sa mga guild na mataas ang antas. Sa huling pagsusulit, ang bilang ng mga kalahok ang nagtatakda kung ilan ang mga halimaw na haharapin ng grupo, kaya walang pakinabang ang dami. Kaya walang gustong makipag-ugnayan sa mga mahina dahil mas lalo lang silang dadagdagan ng pasanin. Para mas lalong maging mahirap, ang tatlong pinakamababang ranggo ay lahat mula sa iisang dorm, kaya't sila ay ganap na naiisa. Bigla na lamang isang estudyante ang tumawag kay Zuo at sinabing kulang na lang nila ay isang tao. Sinusubukan siyang guluhin ng lalaking iyon, sinasabing hindi niya talaga balak mabaigo sa pagsusulit sa pagtatapos sa pakikipagtulungan sa kanyang mahihinang kasama sa dorm. Naiintindihan ni Chen na kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na mapag-iwanan na silang lahat at hindi pa makasali sa kompetisyon. Gayunpaman, tinanggihan ng hari ng dorm ang kanilang alok at sinabing hindi niya iiwan ang kanyang mga kasama sa kwarto. Nagalit ang kabilang grupo, ngunit pinagsabihan pa rin niya silang huwag maliitin ang iba. Tinitingnan ng listahan ng mga estudyante, inihayag ni Long na halos lahat ay nakabuo na ng kanilang mga koponan. Kailangan na lang nila ng isang tao pero walang gustong sumali sa kanila. Samantala, nakatitig ang ating binata sa direktor at napagtanto na pareho sila ng apelyido ng presidente ng konseho ng mag-aaral. Nakikita ang ganitong mga lihim na hakbang, nagtatanong si Chen kung talaga bang iniisip ni Gongshan na siya ay malaking banta. Hinding-hindi nawawala ng pag-asa, idineklara niya na tiyak na sasali siya sa paligsahan at pinapagana ang kanyang kakayahang kidlat. Dahil halata na ang galit ng iba, sinasabi niya sa sarili na hindi na niya kailangang magpigil pa. O kaya namang mag-farming ng parang pro, siya ay umaksyon habang nagugulat ang mga opisyal sa biglaang pagpapakita ng lakas. Maging ang kanyang mga kasama sa dorm ay nagsimula ng magtaka kung ano ang nangyayari. Naalala ng ating bayani na may espesyal na kaugalian ang lahat ng paaralan ng Awa Kenner. Upang makalikha ng isang mapagkumpetensyang kapaligiran, maaaring humani ng mga estudyante ang sinuman anumang oras. Kahit mukhang pagpapakita lang ito ay paraan upang ipakita ang lakas at makilala. Sa ganitong mga sitwasyon, maraming tao ang ayaw makipaglaban sa simula pa lang. Pero alam niya na hindi magpapatalo ang presidente ng konseho ng estudyante kaya hanggat mapagtagumpayan niya ang blondie, lahat ay gugustuhin makipag-alyansa sa kanya. Bigla na lamang, isang babae ang lumabas sa pintuan at tinawag ang ating bayani, nagtatanong kung kailangan pa niya ng kasama sa kanyang koponan. Sabi niya na nais din niyang sumali sa pagsusulit sa pagtatapos ngayong taon. Sinabi pa ng vice-presidente na naabot niya ang D-rank noong middle school kaya hindi siya bibiguin. Nagsimula nung magwala ang mga kasama niya sa dorm, nagtatanong kung paano niya nagawang mapasama ang isang napakagandang babae sa kanyang panig. Parehong naguguluhan sina Chong at Ting, nagtatanong kung ano ang nangyayari habang halos maputol ng direktor ang kanyang inumin. Nagsimula nung magbulungan ang mga estudyante at nagtatanong kung bakit gustong sumali ng isang exchange student sa pinaka-worst na koponan sa pagsusulit na ito. Wala namang nakakaalam kung sino talaga siya, pero may usap-usapan na galing siya sa Saint Kingdom. Halos maputol ang ilaw ng direktor at sinabing hindi pwedeng sumali ang mga exchange student sa graduation test ng paaralan. Sabi niya pa na hindi pa nakapasa si Ling sa kahit anong rank test dito. Walang nakapagturo ng kanyang ranggo na labag sa lahat ng patakaran. Bigla na lang dumating ang principal at sinabing tama ang direktor. Halos mawala ng hininga si Gongshan nang makita ang matandang lalaki. Ngunit tinanong ng principal kung bakit gustong sumali ni Ling sa pagsusulit dahil panandalian lang naman siya dito. Samantala, nagulat ang ating binata at nagtataka kung paano biglang nakarating ang principal dahil siya ay isang mandirigmang klase. Sinasabi ng matandang lalaki na hindi magiging patas sa iba kung sasali siya sa pagsusulit na sinasagot niya lang ito ng walang pagtutol. Nagsisimulang pawisan si Gongshan nang mapagtanto na hindi niya alam kahit anong ranggo ang dalawang ito. Sa huli, nagkaroon ng tapang ang direktor na magsalita at suportahan ng principal na nagsasabing hindi maaaring gumana ang isang paaralan ng walang mga patakaran. Pagkatapos ay binago ng punong guro ang tono niya at ipinaliwanag na ang layunin ng paaralang ito ay magbigay ng isang kapaligiran para sa mga nagigising upang makamit nila ang magagandang bagay sa buhay. Kahit na ang pagsusulit sa pagtatapos ay isang tradisyon, isa rin ito sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang estudyante. Tinanong niya kung paano papalitan ng paaralan ang pagkawala kung ang isang estudyante ay hindi makalahok dahil sa biglaang pagbabago ng mga patakaran. Nagsimula nang magpawis ng husto ang direktor at nagtataka kung tuluyan na siyang nahuli. Nagsimula siyang magduda kung ginagawa lang ng principal ito para sa bata. Napagtanto niyang hindi sulit ang gulo, kaya nagpasya siyang umatras. Sinasabi niya sa sarili na dahil ang pinakamalakas na estudyante ay nakabuo na ng isang koponan, madali nilang mapapasa ang pagsusulit kahit pa. Humihingi ng paumanhin ang lalaki sa principal at inaamin na kanilang hindi napansin kung paano maaaring hadlangan ng sistemang ito ang ilang estudyante na makuha ang pagkakataon nilang umunlad. Inilalabas ng direktor na kahit ang mga mas mababang ranggo na koponan at grupo na may kulang sa 5 miyembro ay maaaring na ngayong sumali sa paligsahan upang matiyak ang patas na laban. Sa wakas, nabuo na ng 4 na kasama sa dorm ang kanilang koponan at nagdiwang na makakasali na sila sa pagsusulit sa pagtatapos.
Nasa likod, sinasabi ng principal kay Ling na parang sobra siyang interesado sa batang iyon. Sa isang bahagi ng pagsusulit, pinamumunuan ng presidente ng konseho ng estudyante ang koponan ng pinakamalakas na manlalaro. Sa kabilang banda, si Chen ang namumuno sa tatlong pinakamahihina na manlalaro. Ito ay nagpasimula ng malaking kuryosidad sa matandang lalaki tungkol sa kung aling kuweba ang kanilang pipiliin at kung ilang puntos ang kanilang makukuha sa huli. Pagkatapos, inanunsyo ng opisyal na maaari nang pumili ang lahat ng mga kapitan kung aling kuweba ng demonyo ang kanilang pasukin. Bigla siyang nabigla nang tumunog ang kanyang tablet dahil isang kapitan na ang nakapili na. Lahat ay nagsimula ng magwala nang makita kung aling kuweba ang pinili ni Chen. Nagmamadali rin ang mga kasama niya sa dorm at sinabihan siyang magbago ng isip agad, tinatanong kung naiintindihan niya ba talaga ang ginawa niya. Ngunit nanatili siyang tahimik habang nakatitig sa screen. Sa pagsusulit sa pagtatapos, mga grupo ng estudyante ay pumasok sa kuweba ng Diablo at kumikita ng puntos sa pagpatay sa mga halimaw. Ang pagkatalo sa mga Panginoon ng halimaw sa maikling oras ng paglutas ay nagbibigay ng hiwalay na puntos at ang antas ng kahirapan ng dungeon ang nagtatakda kung ilang beses mapapalaki ang kabuuan. Ang dungeon na F-rank ay maaaring magbigay hanggang 75 puntos habang ang dungeon na E-rank ay maaaring magbigay ng maximum na 100 puntos. Ang koponang makakakuha ng pinakamataas na score ay susuyurin ng Imperial Guild at ang nangungunang manlalaro ay makakatanggap ng gantimpala na 1,000,000 yuan. Bumalik sa silid ng pagpili, pinag-uusapan ng mga estudyante na ang pinakamataas na score sa kasaysayan ay 70 puntos na naabot ng kasalukuyang leader ng Imperial Guild. Kahit ang pag-akyat sa isang E-rank na dungeon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 matitibay na D-rank na mandirigma sa koponan. Maaaring malampasan ng koponan ni Ting ngayong taon ang record na iyon. Biglang umingay ang display at sinabihan ng lahat na may nakapili na ng kuweba ng demonyo. Nagulat ang lalaking iyon nang makita na pinili ng ating binata ang isang D-rank na kuweba. Hindi pa nakakatapos ng D-rank na dungeon noon at nagsimula ng magtaka ang lahat kung nagkamali ba si Long sa pagpili niya habang tuluyang nawawala sa katinoan ng Dorm King sa nakikita niya. Sinubukan ng nerd na kausapin si Chen para magpaliwanag, ngunit ipinaliwanag niya na pinag-isipan niya ng mabuti ang desisyon na ito. Muling nagring ang sistema ng piliin din ng presidente ng konseho ng estudyante ang D-rank na kuweba. Mga kasamahan ni Ting agad tinanggap ang desisyon ng kanilang leader na nag-qualify sa kanila para sa pagsusulit. Ang klase ay nag-umapa sa kasiyahan sa anunsyo habang ang grupo ay nagsusumikap na magmukhang walang pakialam. Pinagtatawanan ng blonde goth girl ang ating binata dahil sa pagpapanggap na matapang at inakala niyang gusto lang niya ng atensyon. Dagdag pa ng kalbo, hindi papayag ang mahihinang kasamahan niya at mabubuwag ang grupo. Tinitingnan ni Long ang mukha ni Chen at napagtanto niyang hindi niya ito ginagawang pekeng. Nagtataka siya kung kailan naging ganito kalakas ang kaibigan niya at gaano na siya nagbago. Matapos magpas siya, pinindot ng nerd ang pindutan ng kumpirmasyon at nagpa siya na magtiwala sa kanyang kaibigan. Pindutin din niyo ang berdeng pindutan sa kuweba dahil pakiramdam niya ay wala na siyang mawawala. Naiinis ang Dorm King na nauna pa sa kanya ang dalawa sa pagpili at pinindot din ang button. Sa ganitong paraan, opisyal na kinumpirma ng sistema ang kanilang koponan para sa pagsusulit. Tumingin sa kanyang mga kasama sa dorm, humingi si Chen ng paumanhin at ipinahayag na pinili niya ang dungeon na ito dahil nais niyang maging top scorer. Narealize niyang pinipilit niya sila sa kanyang pangarap, ngunit sinisiguro niya na mararating nila ang tuktok ng magkasama. Biglang tumayo ang presidente at idineklara na siya lamang ang karapat-dapat na maging number 1. Tumalikod si Chen at direktang humarap sa kanya. Nagpapalabas si Ting ng nakakatakot na aura at sinasabi na iisa lang ang pinakamalakas na estudyante sa buong paaralan. Nakatayo sa likod, nagulat si Ling dahil ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong kalakas na emosyon mula sa kanya. Ang pagtutunggali nila ay ngayon ay nasa harap na. Ipinagmamalaki ng punong guro na walang takot ang mga estudyante, ngunit nakakaramdam ng kaba si Ling dahil pinili ng ating batang lalaki ang isang D-rank na kuweba na kahit isang C-rank ay hindi kayang lampasan mag-isa. Kahit na makakuha ang isang estudyante ng 150 puntos mula sa D-rank na kuweba, sobrang taas ng hirap nito. Bukod pa dyan, hindi rin angkop ang mga kasamahan niya para dito. Dagdag pa ng principal na mayroon na lamang silang isang buwan at hindi na nila magagawang mag-improve ng sapat sa ganitong maikling panahon. Pero umaasa pa rin siya sa pinakamahusay. Pagkatapos ay umusad ang kwento ng 2 linggo sa training grounds kung saan lahat ay nakahandusay na pagod sa lupa. Tinanong ni Long kung bakit nagsasanay sila ng pisikal habang ang iba ay gumagamit ng simulation training. Pinilit ni Ling na dumaan sila sa iba't ibang uri ng ehersisyo na nagdulot sa kanila ng labis na frustration. Ipinapaliwanag ng ating bayani na walang tunay na tulong ang simulation training. Kapag may pumasok sa isang kuweba ng demonyo sa unang pagkakataon, nawawala ang kanilang isipan at ang tanging nagsasalba sa kanila ay ang kanilang mga instinct. Lahat ng ito ay para mapabuti ang kanilang pisikal na lakas para makagalaw ng mas mabilis at tumugon ng mas mahusay. Pinakamainam na pagsasanay ang pumasok sa isang tunay na dungeon at makakuha ng karanasan, pero ang mga karaniwang tao tulad nila ay maaari lamang mangarap niyan. Tanging ang mga elite lang ang nakakakuha ng ganitong pagkakataon at hindi naman talaga sila ordinaryong tao mula sa simula. Kahit noon, gagawin ng mga elite na ito ang lahat para siguraduhin hindi makakaabante ang mga karaniwang tao para manatili silang nasa itaas. May access sila sa mga yaman na buong buhay pinagsisikapan ng mga karaniwang tao na makuha. Tapos tinanong ng Dorm King kung ano ang dapat gawin ng mga ordinaryo sa ganitong sitwasyon.
Ibinunyag ni Chen ang kanyang plano at sinabing kung makakapasok sila sa Imperial Guild, maaari nilang baguhin ang buong sistema. Ang pagsusulit sa pagtatapos ang nag-iisang pagkakataon para sa sino man na tunay na makahigit sa mga elite. Dahil iyon ang kanyang pangarap, nangakong gagawin niya ang lahat para tuparin ang pangakong binitiwan niya at siguradong mananalo sila. Sa nalalabing kalahating buwan bago ang pagsusulit sa pagtatapos, araw-araw na nag-aaral ang ating binata sa loob ng Void Tower. Hindi madaling talunin ng Phantom Lions pero ayaw niyang sumuko kahit gaano pa siya pagbantaan nila. 5 araw bago ang pagsusulit, sabay-sabay nagsasanay ang kanyang mga kasama sa kwarto ng buong puso. Pero ang ating binata, nasa ibang klase na talaga. Ang kanyang nakabibinging programa ay para bang warm-up lang ang Hashire Training Art. Sa nalalabing 2 araw, malinaw na hindi rin nagpapabeya sa pagsasanay ang kanyang karibal. Ngunit si Chen ay mas mabilis pa ang pag-unlad at ngayon ay kaya niyang makipagsabayan ng may kumpiyansa laban sa isang buong grupo ng mga leon sa ilalim ng nakakasulasok na bigat ng gravity. Na may dugo na dumadaloy sa kanyang mukha, hindi siya kailanman naging handa na manalo ng ganito. Sa araw ng pagsusulit, isang maliit na drone ang sumasabay sa mga kalahok, nagsisilbing kanilang gabay. Nagsusuot ang mga lalaki ng parehas na kasuotan, ang ganda nilang tingnan. Pagkatapos isuot ng lahat ng kalahok ang kanilang mga wristband, opisyal nang nagsimula ang pagsusulit. Samantala, mainit na niyayakap ni principal ng akademya si Gonglin. Ang matalim ang itsura ng lalaking ito ay ama ni Presidente Ting, na co-founder ng Imperial Guild. Hindi mapigilan ng mga estudyante ang pagtitig nang makita nila ang kasamang leader ng Imperial Guild na nakatitig sa kanya na parang isang kakaibang hayop mula sa zoo. Nagsusumamong ang kanilang kuryosidad nang makita nilang tinanggap ng co-founder at principal ng guild ang isang makinis na puting limo. Isang lalaking may pulang buhok, si Carl Cavendish, ay mahinahong lumalabas mula sa sasakyan. Nagkagulo ang mga estudyante dahil sino man ay makikilala ang pangalawang tagapangulo ng World Guild Alliance. Hindi karaniwang makikita ang isang taong katulad niya sa ganitong lugar. Sa isang VIP room, ipinapaliwanag ng direktor sa mga pinararangalan na may kabuoang 23 na koponan ang sumasalang sa mga lair ng demonyong may ranggong F. May ilang grupo na pumili ng grade E na pugad, habang 2 koponan lang ang matapang na pinili ang grade D na pugad. Tuwang-tuwa si Sigrid, ang sekretaryo ng Alliance, na para bang hindi makapaniwala na gagawin ng mga estudyante ang ganitong mapanganib na desisyon. Karaniwan, kahit ang isang D-rank na grupo ay maingat na naghahanda bago subukan ng isang grade D na pugad. Nagtatanong siya kung tunay bang inisip ng akademya ang kaligtasan ng mga estudyante. Nang marinig ang alalahaning iyon, mahinahong nilinaw ng direktor na nauunawaan ng mga estudyante ang kanilang pinasok. Malinaw niyang sinabi na ang mga nagigising na walang tunay na karanasan sa laban ay karaniwang nahihirapan kahit laban sa mga F-rank na halimaw. Ngunit ang tunay na banta ay nasa boss ng pugad na mas mataas ang antas kaysa sa mga mahihinang mob ng ilang level. Maraming koponan ang nabibigo sa huli, hindi makalampas sa halimaw na boss. Gayunpaman, iba ang kalagayan sa loob ng mga E-rank na pugad. Kahit ang pinakapayak na mga halimaw doon ay may lakas na katumbas ng isang F-rank na boss. Ang mahirap na katotohanan iyon ay karaniwang natutunan ng mga estudyante sa sariling karanasan. Tinanong ng sekretaryo ng Alliance kung may tamang proteksyon kapag naging delikado na ang sitwasyon. Pinapawi niya ang kanyang alalahanin na labis na pinahahalagahan ng akademya ang kanilang pinakamahuhusay na talento. Para sa kaligtasan ng estudyante, isang mandirigma mula sa Imperial Guild ang nakatalaga sa labas ng bawat pugad, handang pumasok kung sakaling may magkaproblema. Bukod pa rito, ang mga pulse areas na suot ng bawat estudyante ay maaaring agad na mag-teleport sa kanila palabas kung pipiliin nilang sumuko o kung tunay na nasa panganib ang kanilang buhay. Nang marinig ito, nananatiling duda ang babae na may mga estudyanteng sapat ang galing upang homenin ang isang D-rank na pugad. Tahimik niyang iniisip kung gaano katagal talaga makakatagal ang mga koponang iyon. Gayunpaman, kampante ang direktor na ang maliliit na pasaway na E-rank ay malamang nalalabas na umiiyak. Lumilipat sa D-rank na dungeon na puno ng malalaking puno na nakalablob sa makapal na yelo, kitang-kita ang takot sa mga kasama ni Chen. Sino ang hindi matatakot nang makita ang mga nilalang na parang kakaibang kombinasyon ng paniki at unggoy na nagdudulot ng bangungot? Mabilis niyang pinapaalalahanan ng kanyang grupo na ang mga halimaw na iyon ay sumisid sa kanilang target sa isang kisap mata, kaya mas mabuting nakabukas ng malawakan ang kanilang mga mata. Biglang, isang pangkat ng mga bangungot na unggoy vampira ang bumaba ng diretso sa kanila. Sa kabila nito, nakayanan nilang makaiwas sa mga mabilis na atake ng mga halimaw ng medyo awkward, habang masaya pa rin sila na nakaiwas sa atake ng isang D-rank na nilalang, may mas nakababahala pang nangyayari na humahalina sa kanilang pansin. Ang ating binata ay nakatayo ng mahinahon na may dalang kidlat na espada, napapalibutan ng mga bangkay ng mga halimaw na nakahandusay na sa kanyang mga paa. Inutusan niya ang kanyang koponan na unahin munang iligtas ang kanilang sarili dahil hindi pa sila sapat na malakas at iwan ang natitira sa kanyang pangangalaga. Biglang isang bangungot na unggoy vampira ang umatake sa kanila ng sobrang bilis, ngunit halos hindi nila maiwasan ito sa huling sandali. Biglang naisip ni Wang Zhou na talaga palang pinipili tayo ng ating bayani na sanayin ang ating mga reflex at bilis ng pagsabog para makaligtas tayo laban sa mga demonyong tulad nito. Zhou nagtutulak ng kanyang ngipin, alam niyang tinatawag niya ang sarili niyang Dorm King sa buong panahon. Pero ngayon, wala na siyang magagawa kundi umasa sa kanyang kasamang nakikisakay sa kwarto. Samantala, tuluyang nililinis ni Chen ang natitirang mga ghost monkey.
Sila ay sumasalakay sa kanya ng sabay-sabay, ngunit pinutol sila ng Jigger Chad bago pa nila maisip na nawala na sila sa server. Bulong ni ang Dorm King na narinig niya mula kay Malong na malakas si Chen, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan niya mismo. Para sa kanya, si Chen ay hindi mukhang isang karaniwang nagtapos na estudyante, kundi isang veteranong sundalo na sanay sa laban. Habang nagpapatuloy ang pagpatay, nakararamdam ang dating Dorm King ng inggit sa tumataas na reputasyon ng ating bayani. Bigla na lang, may isang monster na lumitaw sa likod ng grupo at halos hindi niya maipaglaban ang atake nito. Hinawakan niya ang binti ng nilalang gamit ang naglalagablab niyang mga kamay at sumigaw sa kanyang mga kasamahan. Sinasabihan niya silang tumigil na sa pagiging pabigat at magkaisa. Hindi lang si Chen ang nakasalalay ang pagtatapos niya. Nagtataka ang iba sa kanya, nagulat sa kanyang biglaang determinasyon. Hango sa matigas na loob ng Dorm King, binigkas ni Shangso ang kanyang kanta tungkol sa mga halaman, vine lock, at matagumpay nitong naipit ang unggoy na paniki. Ngunit sa kanyang gulat, halos agad nakawala ang nilalang at saktong tinadyakan si So. Long nanawagan ng kanyang Cloud Chant, Frostbite Breeze, na bahagyang nagpapabagal lang sa halimaw, kaya nagpa siya silang pagsamahin ng kanilang mga atake. Magkasama nilang napigilan sandali ang nilalang at sigaw nila sa Dorm King na samantalahin ang pagkakataon. Hinahanda niya ang isang nuclear burst na bala ng apoy na tumama ng direkta, ngunit halos walang naiwan kundi ilang pinasingawang buhok. Bumabaril pa siya ng ilang beses ng mga bala ng apoy sa demonyo, ngunit parang walang makapagpapabagsak dito. Malapit nang mapagod sina Shangso at Long. Nagpa siya ang Dorm King na hindi na niya kayang magpigil pa. Pinagsama-sama niya ang kanyang lakas at nagpakawala ng isang pinagsamang sipa ng apoy na diretsyong tinamaan ng halimaw na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos mawala ang usok, tanging isang sunog na balangkas na lamang ang natira. Inanunsyo ng drone na matagumpay nilang naalis ang D-Class Ghost Monkey Bat. Tatlo silang bumagsak sa lupa, pagod na pagod. Masaya sila na nagawa nilang talunin mag-isa ang isang D-Class na halimaw. Lumapit ang ating binata, medyo nagulat at agad nilang tinanong kung nakita niya silang bumagsak nito. Iniwan ng halimaw ang isang buto ng daliri bilang premyo at basta-basta lang sinabi ni So na madali lang ang pagpatay dito. Bibigyan pa rin ni Chen sila ng pagbati at sa lalong madaling panahon ay ideklara ng drone na clear na ang lahat ng kalaban sa loob ng yungib ng Diablo. Nanood ng feed si Director Gong halos mawala ng isip nang makita ang mga walang kwentang estudyante na walang tunay na karanasan sa laban na natalo ang isang D-level na banta na lampas sa kanilang kakulangan. Ang natitirang bahagi ng mga tauhan ay sadyang nananatiling tahimik. Samantala, mahinahon na pinupuri ng assistant ni Vice Chairman Cavendish si Chen sa kanyang kahangahangang pagganap. Iniisip niya na ang aura ni Chen ay paalala sa kanya ng isang matagal ng kaibigan. Binanggit ng pangalawang tagapangulo ang pangalan ni Chen at nagpasya siyang alalahanin siya na agad ikinabahala ng ama ni Pangulong Ting at ng direktor. Agad na ibinaling ng direktor ang kanilang atensyon sa koponan ng konseho na mag-aaral sa loob ng kabilang D-rank na kuweba upang maiwasan ang mas malaking focus kay Chen. Binanggit niya na narating na ng koponan ang gitnang bahagi at pinupuri ng aide ng chairman ang kanilang koordinasyon habang ikinumpara ito sa kasanayan ng isang profesional na grupo sa raid. Nakakatawa ang reaksyon ni Chairman Carl at sabi niya na ang kalidad ng mga nagtapos ngayong taon ay tunay na kahanga-hanga kumpara sa mga nakaraang batch. Tahimik na idinagdag ni Director Gong na nagsisimula pa lang ang tunay na laban at hindi pa nakikita ng lahat ang tunay na palabas. Sa loob muli ng D-rank na kuweba ng Nakal-Alasong Ubas, humarap ang grupo ng Pangulo sa isang atake mula sa mga halimaw na kabute na may miasma na nagmumula sa lahat ng direksyon. Isang babae ang humihila sa kanyang gitara at naglalabas ng awit ng pagkabulok habang ang isang Star Mage ay nag-uugnay sa mga kabute gamit ang kanyang kakayahang Star Attraction para sa isang sabay-sabay na atake. Pagkatapos ay tinawag niya ang kapitan at sumugod ang Pangulo na nakahanda ang kanyang espada upang tapusin ang atake ng may estilo. Sa isang mabilis na suntok, pumutok ang mga kabute na halimaw habang inilalabas ng Pangulo ang kanyang nagliliyab na hiwa sa langit ng may katumpakan. Napapansin ng kanyang mga kasamahan na ang mga halimaw sa pagsusulit sa paaralan ay eksaktong katulad ng mga nakasalamuhan nila noong mga naunang sesyon ng pagsasanay. Dahil sa pagkakakilanlan na ito, hindi masyadong nahihirapan o napipilitan ng grupo sa pagharap sa sitwasyon. Inaasahan na nilang inihanda na ng mga autoridad ng paaralan ang pagsusulit sa pagtatapos dahil ang tamang suporta ay nagsisiguro ng mas maayos na landas sa buhay pagkatapos nito. Sa ganitong paniniwala, nagsimula na silang magdiwang ng maaga dahil lubos silang kumpiyansa na makukuha nila ang posisyon ng kampyon ngayong taon ng walang tunay na hamon. Bumabalik sa huling antas ng ulap na kagubatan, nagulat ang mga lalaki na nakalampas sila hanggang dito at narating ang pugad ng Panginoon. Sa gitna ng isang yelong desyertong walang buhay, nakikita nila ang isang maltong unggoy na tahimik na nilalasap ang kanyang pagkain. Isang palo mula sa bagay na iyon ay marahil magpapadala sa kanya diretso sa kabilang buhay. Parang sinadya, unti-unting tumitig ang nilalang sa pinakamahina sa grupo. Nababalisa si Malong at isang sigaw lang niya ay sapat nang magpasimula sa halimaw. Ang dambuhalang unggoy ay biglang sumugod sa kanila sa isang nakakatakot na paglundag. Ang mga batang lalaki ay tumakbo ng mabilis na parang nakasalalay ang buhay nila. Samantala, si Chen ay tumatakbo ng walang pag-aatubili. Tumalon siya diretso sa malaking mukha nito gamit ang isang brutal na sipa, pagkatapos ay sunod-sunod na bumato ng walang habas, pinapaikot-ikot ang katawan nito.
Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay dito hanggang maging mga piraso ng ginadgad na karne ng unggoy. Ang mapanirang pagpapakita na iyon ay nag-iiwan sa kanyang grupo na nabibighani sa paghanga. Gayunpaman, naiirita si Chen na kahit ang mga D-rank na halimaw ay hindi nagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nakakadismaya rin ang mga nakuhang huli. Bigla siyang narinig na sumisigaw ng sabik na sabik ang kanyang mga kasamahan na nakakita sila ng malalaking mana stones. Mukhang pinangangalagaan ng dambuhalang unggoy ang mga ito sa loob ng isang butas na puno. Halos mapalunok na ang mga kaibigan niya sa hindi inaasahang yaman at sabik na humahawak para kunin ang mga kristal. Nagsasalita si Chen ng babala, ngunit isang segundo lang ang naantala. Sa sandaling mahawakan nila ang mga mana na bato, isang napakaliwanag na liwanag ang sumabog palabas. Sa loob lamang ng ilang segundo, buong lugar ay napalibutan ng yelo. Sina Xiangsu, Lo, at ang mga drone ay ganap na napatigil sa lamig ng Arctic Blast. Sa VIP room, biglang naputol ang live broadcast. Ngumisi ang mapagpanggap na direktor na para bang hinihintay niya ang ganitong resulta. Inaasahan niya na ang mga mataas na ranggong halimaw ay maglalagay ng mga patibong tulad nito at isang oras na lang bago masangkot si Chen at ang kanyang grupo ng mga amateur. Tinitigan ni pangalawang tagapangulo Cavendish na hindi masaya, halatang nag-aalala sa kaligtasan ng mga estudyante. Nagpapanggap ang direktor na nagsisisi sa kabiguan ni Chen at sinasabi na walang magagawa kundi kunin sila agad. Hindi sang-ayon ng punong guro. Sinasabi niya na hindi sila nasa agarang panganib dahil mag-i-activate ang mga wristband kapag naging abnormal ang vital signs ng mga estudyante at walang nagpasya na sumuko sa kanila. Naniniwala siyang tanging ang mga kalahok lamang ang may karapatang magpasya kung kailan sila susuko. Sa loob ng dungeon, niyayanig si Malong sa matinding lamig. Sa grupo, siya lang ang nakaiwas sa pagyeyelo, salamat sa natural na mataas na pagtutol ng kanyang klase sa yelo. Bigla siyang nakarinig ng nakakatakot na tawa at nasal ayan ng isang halimaw na gawa sa yelong parang buto na parabang nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa ng walang awa. Nakikilala niya ito bilang Panginoon ng kuweba na iyon at naaalala niyang nabanggit ito sa Monster Compendium dati. Mabilis niyang naaalala na ito ay isang ulap na mangkukulam na kayang kontrolin ang depensa at atake ng madali habang niloloko ang yelo at nyebe ng walang kahirap-hirap. Naalala rin niya na ang nilalang sa harap niya na nag-enjoy sa pangingidnap sa pamamagitan ng matagal na pagpapahirap ay kilala bilang hari ng mga buto ng mga natitirang bahagi. Nauunawaan niyang isang patibong lang ang ice bomb kaya't bigla siyang umatras at tumakbo ng walang pag-aatubili upang iligtas ang sarili. Mahigpit na nauunawaan ni Long na hindi niya kayang harapin mag-isa ang isang C-class na Panginoon na halimaw tulad nito sa kahit anong sitwasyon. Dumiretso siya kay Chen upang mailigtas siya, ngunit isang atake ng yelo ang tumama sa kanyang binti bago pa man niya maabot ang kanyang target ng sapat na mabilis. Tumatawa ang Bon King sa kanyang paghihirap habang ang kanyang pulse heiress ay nagsusumite ng babala na nagsasabi na tuluyang tinusok ang kanyang binti. Binibigyan siya nito ng opsyon na talikuran ng pagsusulit, ngunit tumanggi si Long na mawala ng pag-asa at patuloy na sinusubukang tunawin si Chen bago nila mawala ang kanilang tanging kalamangan. Sa sandaling iyon, isang piraso ng yelong tumusok sa kanyang braso na pumihil sa kanya na mailigtas si Chen sa kabila ng kanyang desperadong pagsisikap. Nasisiyahan ng Bon King sa paghihirap ni Long habang pinapanood siyang tiisin ang hindi kayang tiisin na sakit habang ang kanyang pulse heiress ay naglalabas ng isa pang babala tungkol sa matinding pinsala. Napapansin nito na natusok na rin ang kanyang braso at napapansin na delikado na ang kanyang tibok ng puso, pagkatapos ay inalok siya nitong iwanan na muli ang pagsusulit, ngunit pumasok ang bata sa isang flashback. Naalala niya na sa buong buhay niya, palagi siyang tumatakbo mula sa mga problema sa sandaling dumaan ang paghihirap at ang ugaling iyon ang laging nag-iwan sa kanya sa huli, walang exception. Naalala niya kung paano siya pinapabayaan, binubuli, at tinatawanan, ngunit nagsumikap siya at ang kanyang mga kaibigan para marating ang puntong ito ngayon. Nakikita niya ang pagkakataong ito bilang huling pag-asa niyang baguhin ang kanilang kapalaran, kaya't pinagsasama niya ang huling lakas, tumayo, at sa wakas ay nailabas si Chen. Tumatayo siya ng matatag habang ang Bon King ay naglalabas ng sunod-sunod na yelong nakatusok ng diretso sa kanya ng walang patid. Sa sandaling malapit ng tumama ang atake, sumigaw siya ng malakas at sa eksaktong sandaling iyon, bumukas na ang mga mata ni Chen. Nababasag ang yelong block sa mga piraso, at mabilis na tumakbo si Chen habang dinala niya si Long palayo sa panganib sa isang iglap na galaw. Ang biglaang pagtakas na ito ay nagulat sa Bon King habang mabilis na naisip ni Long na nakalaya si Chen mula sa yelong bilangguan ng mag-isa sa huli. Salamat sa tulong mo kanina, Long, kumusta na ang kalagayan mo? Sabi ni Long na huminto na ang pagdurugo sa ngayon, kaya makakaligtas siya ng walang karagdagang problema kahit sa ngayon. Ipinaalam niya kay Chen na ang halimaw na kanilang kinakaharap ay isang uri ng ulap, isang C-rank na Panginoon na kilala bilang Bon King, at binabalaan niya na ito ay napakadelikado sa laban. Sinasabi niya na kailangan nilang iwasang ma-freeze ulit sa kahit anong paraan kung gusto nilang magkaroon ng kahit na kaunting tsansa na makaligtas sa laban na ito. Humihinto sila at nakikita ang Bon King na nag-iipon ng malaking kumpol ng mga piraso ng yelo na mabilis na nabubuo bilang isang malaking glacier na handang umatake. Nalilito si Long nang mapagtanto na malapit nang bumagsak ang dambuhalang bomba ng yelo sa kanila at sa susunod na sandali, bumagsak ang bomba at tinakpan ang lahat ng nakasilaw na puti. Nagsimula nang tumawa ang halimaw, ngunit biglang tumigil ang tunog nang mapansin nitong buhay pa rin silang dalawa matapos ang mapanirang ataking iyon.
Chen nagpalit ng klase sa Doom Flame King at pinaga niya ang Cloud Warrior Frost Body na nagbibigay sa kanya ng ganap na immunity sa cold damage. Ang pagbabagong ito ay nagpapataas din ng lahat ng kanyang resistensya sa malamig na kapaligiran, kaya nagiging kalamangan niya ang labanan. Ang Bone King ay umungol ng takot na parang naguguluhan si Long habang pinapanood ang kaibigan niyang dapat ay Vault Assassin, ngunit naging isang uri ng mandirigmang ulap. Nagtataka siya kung isa si Chen sa mga bihirang henyo na kayang magising ng dalawang klase ng sabay-sabay ng walang hadlang. Humihingi si Chen ng paumanhin sa maling paghuhusga niya kanina at inamin na nadamay niya ang kanyang mga kaibigan sa isang mapanganib na laban dahil sa pagkakamaling iyon, kaya muli siyang nagbago ng klase bilang isang Abyssal Fiend. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang Purgatory Warrior Sword at humarap sa Bone King na may buong intensyon na tapusin ang laban doon mismo. Lalong humanga ang panga ng kanyang matalik na kaibigan sa tanawing iyon. Karaniwan, lahat ng mga nagigising ay ipinanganak na may isang klase na kanilang pinipili, ngunit sa kanila ay may napakabihirang pagkakataon na may isang tao na may dalawa ng klase ng sabay-sabay. Ang mga dual classers ay napakabihira na maaari mong bilangin sa isang kamay. Ang ganitong uri ng eksklusibidad ay ginagawang mga yaman na gustong-gusto ng bawat malaking guild. Gayunpaman, hindi lang iyon ang nakapagpabigla sa kanya. Maingat siyang nanood at napagtanto na si Chen ay hindi gumagamit ng isa, hindi dalawa, kundi tatlong ganap na magkaibang klase. Bukod pa dyan, bawat isa sa mga klase na iyon ay nasa sariling liga. Sa kanyang anyo ng Abyssal Fiend, mabilis na tumataas ang mga stats ni Chen sa isang nakabibinging bilis. Ang kanyang nakamamanghang lakas ng katawan ay itinulak siya palabas ng lupa na parang isang rocket. Sa isang malinis na galaw, hinati niya ang buto-buto na halimaw na parang kutsilyo sa mantikilya, umakyat sa level 17 at nakakuha ng bihirang loot drop. Nakatingin sa walang buhay na labi ng basag na kalansay, nagugulat pa rin ang kaibigan niya na isang shot lang niya ang nakapatay sa isang sirang na pinuno ng lungga. Tahimik na pinaalalahanan siya ng ating lalaki na nakalutang pa rin ang iba sa yelong niebe. Biglang naisip ni Malong na, ay nako, nakalimutan ko na ang mga kaibigan ko sa laban na ito. Mabilis siyang tumakbo para palamigin ang iba bago sila maging bawal na sorbetes. Pagkatapos niyang umalis, napansin ni Chen na may opsyon siyang lusawin ang hari ng yelo. Dahil walang ibang nakakita, mabilis niyang ni-absorb ang bumagsak na Lair Lord at nakuha ang klase ng ulap na mangkukulam. Dahil sa Arctech Nova ng boss na nabulag ang lahat ng drone sa paligid, walang makakatuklas sa kanyang nakatagong kakayahan. Bigla, nakatanggap siya ng isa pang nakakagulat na abiso. Ang kanyang klase bilang Lightning Assassin ay tumataas din na nagbibigay daan sa kanya na magdagdag ng isang bituin upang mapahusay ang isa sa kanyang mga estadistika. Pagkatapos, lumilipat ang eksena sa D-rank na pugad, Gloomvine Grotto, kung saan ang koponan ng Pangulo ng Konseho ay labis na napapabagsak. Kahit gaano sila kagalit na umatake, napapatunayan ng D-rank na boss na sobrang tibay para sa mga amateur na nagigising. Ang manghuhula na nakatali sa mga galaw ng halimaw gamit ang mga kadena ay halos bumigay na, at ang mga pana ng archer ng kidlat ay mas parang haplos lang kaysa tunay na pinsala sa pinuno ng kuweba. Nilalakad-lakad ang mage na parang murang laruan sa loob ng kahon ng laruan ng Happy Meal. Hindi pa nila kailanman naranasan ang laban sa ganitong antas ng kapangyarihan. Mabilis na napagtanto ng mangkukulam na siya lamang ang kanilang tunay na pag-asa na talunin ang boss. Sa malayo sa likod na linya, gumagawa ang presidente ng isang dramatikong posisyon. Pinapalakas niya ang kanyang pinakamataas na kasanayan habang sinusuportahan siya ng mga mage. Sa sapat na lakas na kanyang nakalap, tinutulak niya ang kanyang sarili sa boss gamit ang naglalagablab niyang espada. Sumusugat ang tibak diretso sa puso nito at sumabog sa isang bagyong apoy na tinutunaw ito mula sa loob palabas. Nag-uma pa ang kanilang mga kasamahan sa tuwa, ipinagdiriwang ang pag-angat ng isang alamat na di umano'y papasok sa kasaysayan. Inanunsyo ng drone na nalagpasan nila ang isang grade D na kuweba sa loob lamang ng mahigit 30 minuto. Lubos na nasa sabik, naniniwala ang kanilang grupo na nakuha nila ang unang pwesto. Walang ibang koponan ng makakatalo sa oras na iyon. Sila ay masigasig na lumalabas sa kuweba, inaasahang makikita ang kanilang mga pangalan na nakalutang ng buong pagmamalaki sa tuktok ng Rango. Di nagtagal, dumadaan sila sa mga pasilyo na puno ng mga estudyanteng sumuko at nag-teleport palabas ng maaga. Karamihan sa kanila ay mukhang ganap na traumatized, nananatiling binubuno ang mga multo na kanilang nakaharap sa unang pagkakataon. Nakita rin ng kawal ng presidente ang ating batang lalaki at ang kanyang grupo na nakaupo sa gilid. Isang sulyap lang sa pagod nilang grupo ay kitang-kita na. Dapat nga nag-fail agad sila noong pumasok habang nagmamayabang na nilalakad ng alalay, tinutokso si Chen na bumagsak daw sa kalagitnaan matapos ang lahat ng tapang na ipinakita kanina. Ang tapat na aso ay patuloy na naninila, ngunit pinapahupa siya ng kanyang amo dahil papalapit na ang vice-chairman ng alyansa. Ang eleganteng lalaki ay dahan-dahang pumapalakpak at binabati ang mga estudyante sa kanilang kamanghamanghang pagtatanghal. Habang lumalapit siya, nananatiling kalmado ang presidente habang halos nanginginig sa kasiyahan ang kanyang mga tauhan sa harap ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Proudly, President Ting extends his hand for a handshake, but Mr. Cavendish ignores it completely and walks past him without even glancing. Dahil sa ganitong lantad na pagpapahiya, nararamdaman ng presidente na bumabagsak ang kanyang dangal sa loob niya.
At mas masahol pa, tahasang tinawag ng vice-chairman ang kanyang kalaban na isang tunay na alamat. Hinawakan ng lalaki ang balikat ni Chen at ipinahayag sa buong paligid na nakalinis siya ng D-rank na kuweba sa loob lamang ng 20 minuto. Kahit ang mga profesional na koponan mula sa kanyang sariling guild ay hindi pa nakamit ang ganitong record. Parehong ang pangulo ng konseho at ang kanyang mga tauhan ay nawalan ng salita. Hindi nila maipaliwanag kung paano natalo ng 4 na walang kwentang walang pinag-aralan ang kanilang buong 10 manggang grupo at tunay na nakapag-clear ng isang D-rank na pugad. Samantala, hindi man lang kumurap si Chen. Ang pagtanggap ng papuri mula sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay walang kahulugan sa kanya. Sa parehong oras, hindi maiwasan ni Carl Cavendish na magtaka kung bakit personal na pumunta ang isang napaka-impluwensyang tao sa akademyang ito. Sa kabila nito, tahimik na sinasabi ni Carl Cavendish na babanggitin niya ng maingat ang pangalan ni Chen. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gong Lin, ang taong nag-imbita sa kanya dito sa una. Tahimik na sinabi ng vice chairman na magaling din ang anak niya kahit na hindi masyadong maganda ang pagkakabati. Nagdudulot ito ng panliliit sa damdamin ng mag-ama. Sa kabila nito, inanunsyo ng vice chairman na oras na para siyang umalis. Agad na pumapasok ang direktor upang ayusin ang sitwasyon. Ipinapahayag niya ang panghuling resulta na ang dalawang nangungunang koponan ay nagtala ng parehong puntos. Bilang resulta, lahat sila ay tatanggap ng opisyal na imbitasyon na sumali sa Imperial Guild. Parang musika mula sa langit ang balitang iyon para sa mga kasama ni Chen dahil siguradong ayos na sila sa buhay dahil sa malaking ambag niya. Mga alipin ni Pangulong Ting ay nagdiriwang din, ngunit ang mismong tao ay hindi masaya sa kinalabasan na ito. Pagkatapos ay idinagdag ng direktor na tatanggap ang mga kapitan ng mga posisyon sa pamamahala sa guild bilang gantimpala sa kanilang pamumuno at ang $1 milyon na premyong pera ay hahatiin ng pantay-pantay sa pagitan nila. Nang marinig yun, halatang nagulat ang parehong leader ng koponan. Tahimik na nag-aalala si Chen na hindi sa isipat ang kalahating milyon para bayaran ang kanyang utang. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para kumita ng natitirang halaga at tuparin ang kanyang pangako sa Mithril Exchange Guild. Pero marahil hindi na mahalaga yon dahil mariing tinanggihan ni Pangulong Ting ang posibilidad ng tabla. Matapang niyang ipinahayag na ang isang laban sa isang laban ang magpapasya kung sino ang tunay na panalo. Isang kampiyon lamang ang maaaring maging. Napakalaki ng biglaang hamon na iyon kaya nakakuha ito ng atensyon ng direktor at maging ng vice-chairman. Natatakot sa walang ingat na hakbang ng kanyang pamangkin, agad na sinubukan ng direktor na hikayatin siyang tanggapin na lamang ang kasalukuyang resulta. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang tabla ay ang pinakamainam na resulta lalo na pagkatapos ng kanyang naunang pagkahiya. Mananatili siyang kalmado, inaasahan na tatanggihan ng ating binata ang walang kwentang laban na iyon. Pero agad tinanggap ng aking tao ang hamon, sa kondisyong ang mananalo ay makukuha ang buong premyong $1 milyon. Ang nakakagulat na baluktot na ito ay sapat na para mapahinto ang vice-chairman at kanselahin ang kanyang pag-alis. Kapag naayos na iyon, humakbang si Chen upang harapin siya ng diretso, handang tapusin na ang laban magpakailan pa man.